Bakit mo siya iniligtas? Lola Jiang may sakit pa. Paano kung ginamit mo pera mo para sa kanya? Mahirap lang siya, walang pambayad. Ano gagawin mo? Ano ba ang alam mo? Napakalaking oportunidad ito. Alam mo ba kung sino siya? Sino nga ba siya? Si Sinanggu Corporation. Ha, paano kung nagkakamali ka? Hay, kahit hindi siya mayaman pa rin yan. Nakita mo relo niya, Vacheron Constantin. Milyon-milyon ang presyo. Iniligtas natin siya. Paggising niya, tutulungan tayo. Paano kung peke lang yung relo? Yung suot mo, peke rin naman. Impossible. Pinag-aralan ko ng mabuti ang mga luxury brands para malaman ang tunay. Yung relo niya, original talaga. Rounds na. Doktor, kailan siya gigising? Ligtas na siya. Gigising na yan. Gising ka na. Kumusta pakiramdam? Okay lang. Pasensya na. Nag-alala ka pa. Si Hegyu, ano ba? Ikaw talaga, nang-aabuso ka, kay Jinse. Girlfriend ko siya. Ano masama hawakan kamay? Tanghaling tapat na. Ang girlfriend mo mismo ang nagbuhat sa'yo dito. Mukhang payat itong dalaga. Pero ang lakas pala. Sa tingin ko, ganyan talaga ang lakas ng pag-ibig. Hindi naman talaga ako. Tama, ganyan nga ang lakas ng pag-ibig. Oo nga pala. Ano nang pangalan mo? Ha, hindi mo alam. Pangalan ng girlfriend mo? Siya. Ang pangalan niya eh. Dok, ang ulo ko, ang sakit. Doc, bakit ganito ang nangyari sa kanya? Pakicheck mo ulit siya. Sige. Yuyuan, ano ba iyang kalokohan mo? Siyempre grabihin mo, ang pagkakataon na to, di mo ba sinabi, siya'y mula sa Go Conglomerate, Gusin Ian. Siya ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Ito, magagawa ba to? Anong kinakatakot mo? Siya naman ang nagkamali. Hindi mo naman sinasadya, magpanggap, nakalimutan mo ba, layunin natin sa buhay, noon. Makapag-asawa ng mayaman. E di ayos na, tsaka na. Ang sakit ni Lola Jiang, hindi naman ito simpleng, pasasalamat lang, kailangan mo talagang manghuli ng mayaman, kahit sino naman pwede mong subukan. Tama ka. Pero, subukan natin tong isang beses. HMM. Pumasok na ang mga kasama. Hay, Blood clot lang, na sumisikil sa nerve, kaya nawala ang ilang memories niya. nawalan siya ng memorya. Bahagi lang ng memorya. Huwag masyadong mag-alala. Pag nawala ang blood clot, babalik din ang memorya. Salamat, Dok. Paano kung balang araw, bumalik memorya niya, at malaman niyang peke ako? Hindi naman siya, maghihiganti di ba? Hindi naman, maganda ka naman, hindi ka niya pababayaan. Ano nang pinag-uusapan nyo? Wala naman, inaaliw ko lang siya. Bakit ka umiiyak? Paano kung may mangyari sa'yo? Mamamatay na rin ako. Pasensya na, hindi ko inalagaan sarili ko, kaya nag-alala ka. Huwag ka nang umiyak. Ayos naman ako ah. Anong ayos? Pangalan ko nga, nakalimutan mo, mga alaala natin. Nakalimutan mo rin ba? Sabihin mo na lang ulit sa akin, hindi ko na makakalimutan. Jinse ang pangalan ko. Tanawin. Ah, yun pala ang Jinse. Nasa isip ko na. Anak, anong nangyari dito? Ikaw ba? Ang bumangga sa anak, anong pinagsasabi mo? Kung hindi dahil kay Xiaojin, wala na sana ang anak mo. Ikaw pala, ang humango sa anak ko. Maraming salamat po, iniligtas mo si Sir Go. Ito ang 100,000 piso. Pakikuha ito. Ha, buhay ng amo ninyo. Ganyan lang kababa. Mga taong katulad ni mangungonsensyang klase. Madami na akong nakita. At ang ginawa nyo lang ay dalhin siya sa ospital. 100K. Kulang pa ba? Suyaw, sinong nagpahintulot sa'yo? Boss Go, hindi mo nauunawaan. Mga ganitong uri ng tao. Mangangalkal yan ng pera. Kapag naipit ka na, parang balang. Di mo na matatanggal. Tama siya. Pakisabi mo kay Zuyaw na siya ang bahala dito. Marunong si Zuyaw sa ganyan. Madami na siyang alam. Ma. Iba si Jinse sa kanila. Siya ang kasintahan ko. Kailan ka nagkagusto sa iba? Imposible po, Boss Go. Araw-araw po kitang kasama. Lahat ng personal mong bagay, ako ang nag-aasikaso. Kayo po, saan nanggaling yung syota? Bakit? Pag may relasyon ako, kailangan pa bang magpaalam? Boss Go. Sabi ng doktor, dahil sa aksidente mo, may memory loss ka. Baka sinamantala nito, na alam niyang may amnesia ka, kaya kanilin lang, na syota mo daw siya. Hindi.
Noong una ko siyang makita, alam kong may kakaiba sa pagitan namin. Maghintay ka, mabubuking din kita, manduruges na to. Di kaya mapansin na peke ito. Sabi kasi ng nagbenta, original daw sa boutique. Pag nahalata nila, ibabalik ko na lang. Anak ng, sino bang pamilya mo? Ako. Galing ako sa Jin family ng Shangjin. Jin family ng Shangjing. Hindi ko yan narinig. Sa pananamit mo pa lang, malamang isang bagong yaman lang. Inay, sa pag-ibig ko, ugali ang importante, hindi pinagmulan. Kung ganyan pa ang salita mo, patutsada ng patutsada, umuwi ka na lang. Agad kang pumampante, pagpasok niya sa pamilya, lalo na kayang magwala. Suyaw, samahan mo si inay pauwi. Ano tong asta mo? Nanay mo ako. Madam, si Boss Gu ngayon, hindi pa fully recovered, huwag magalit. Itong usapin, sa susunod na lang. Tama ka rin, pero isang relasyon lang to. Mga lalaki kasi, mabilis mainip, mabilis din mawalan, baka bukas, sawa na. Tama po kayo. Jins. Pasensya na. Nasaktan ka pa. Sa birthday ko, doon ko na ipapakilala ang relasyon natin. Ano sa tingin mo? Hindi pa tayo matagal. Sigurado ka ba? Pag naalala niya lahat, mapahiya ka. Ano nang gagawin mo? Gaano man tayo katagal, tungkulin ko to. Heto ang card, hawakan mo muna. Black card, 1-0 lang sa mundo. Panaginip ba to? Totoo ba? Siyempre tutu. Diyos ko. Ngayon, asenso na talaga. Sa card na to, kahit si Gusingian, ang memorya niya, ako'y pag-inita. Tanggap ko na. Gutom ka ba? Eto, luto ako ng pagkain. Hintayin mo ako. Una tayong magbayad ng hospital ni Lola Jaya. Ang ganda. Ang Sunshine Home. Magiging maayos na. Tara na. Ate Jinsei, Ate Yuyuan. Nandito na kayo. Anong dala ninyo? Mga bagong damit ito. Sa bagong taon na ito, lahat tayo may bago ng damit. May candy din kami. Marami kaming biniling candy. Halika. Pero Ate Jinsei, wala pang 2 ads sa isang buwan. Kahit dagdagan ng kita sa pagde-deliver, kulang pa rin sa pagpapagamot ni Lola Jang. HMM, ayaw namin ng bagong damit ni Candyman. May pera na ngayon si Ate Jins. Hindi ito problemahin. Oo nga, ang dami naming kending nabili. Halina't lahat may parte. Yuyuan, luluto ako. Alagaan mo sila rito. Sige. Nandito ka na pala, Jins. Dinadalhan mo rin ba si Sin Ian ng pagkain? Anong baon mo? Hindi naman mantika mula sa kanal at lamang limfto. Ma, Pasensya na. Na-late ako. sakto lang, di pa rin ako kumakain. Anong niluto mo? Pangkaraniwang lutong bahay lang. Yung akin gawa ng chef namin sa bahay. Mike Halen 5-star na chef. Ma, umuwi ka muna. Gusto kong kainin ang luto mo. Di naman masarap luto ko. Baka di mo magustuhan. Mukhang masarap naman. Masarap. Kumpara doon sa Michelin 5-star chef. Siyempre mas masarap to. Palang siya pala ay napakabait. Kaya pala, tinatawag siyang panaginip ng mga dalaga sa Jiangxi. Sayang lang, di para sa akin. Jins, si Alang ako, tapos alis na tayo. CJ. Sayang naman, hindi kinain ang mga lobsters at abalone. Dalhin natin kay Dami at Xiaomi. Nasaang lugar ka nakatira? Sabihin mo na ngayon sa akin, hindi ko ito makakalimutan. Nakatira ako sa Moonlight by Una. CJ, Ito na ang pinakamalapit na pabahay, na malapit sa amin. Lakarin mo lang ang 2 kilometro. Tipid na sa pamasahe. Ang galing kong magtipid ano. Ayan na, dito tayo. sasamahan kita sa taas. Huwag, mahigpit ang magulang ko. Kapag nalaman nila na may lalaking naghatid sa akin, mapapagalitan ako. Sige na nga.
Salamat ha. Hoy, sino ka? Bawal dito ang food delivery ah. Hindi ako delivery, dumaraan lang ako. Umuwi ka na nga. Nakaraos din, muntik na malaglag. Saan ba siya pupunta? Ate Jinsei, Ate Jin, Tingnan ninyo ang dala kong masarap. anong masarap yan? anong masarap yan? Hindi ba't orphanage ito? Anong ginagawa niya rito? Tada, pangmayaman lang ang makaka-enjoy ng ganitong pagkain. Ate Jinsei, ano-ano tong mga to? Hindi namin to nakikita dati. Basta masasarap tong pagkain. Kayo na kumain. Ate Jinsei, hindi ka kakain. Kakain na ako bago pa ako nag-uwi. Kayo na. Mga bata kailangan lumaki. Bilis mo namang nakabalik, hindi ka pinatabi ni Mr. Go. Naka-discharge na siya. Ingat ka kay Gusin Ian. Yung secretary niya ay pasaway. Pero, yung class A na damit mo, ang ganda ng pagkakagaya. Kahit si Mrs. Go hindi nakahalata. Sabi nung tindero, walang makakatanto. Totoo pala talaga. Sa kanya na lang ulit ako bibili. Ito pala ang tunay na Yenes. Niloko niya ako, pero hindi ako nagagalit. Naawa pa nga ako. Naiwan bag mo sa kotse, dinala ko na, baba ka kunin. Sige, bababa na ako. Pagod ka siguro sa bayahe. Ano ibig sabihin ito? Ang laki ng subdivision nyo. Hinahangos ka na naman. Tumakbo ka para makalabas no. Nga, malaki talaga subdivision namin. Yung bag ko na saan? Salamat ha. Ano yon? Umupo kang maayos. Saan mo ako dadalhin? Pagdating mo malalaman mo na. Kung sabihin ko ang totoo, masasaktan ang pride niya. Yun palang pangarap niyang buhay. Gagawin ko siyang tunay na socialite. Magandang araw po, Presidente Go. Kumusta po, Binibini Jean? Huwag kang matakot. Presidente Go at Binibini Jean, dito po. Tara na. Naku, ang dami naman. Hindi ko man lang ito na panaginipan. Mamili muna tayo ng pang-araw-araw, tapos formal na damit, accessories na lang sa huli. CJ. Gusto ko to. Ito, at ito. Ikaw, gusto mo tong mga to? Halatang mamahalin eh. Kung walang logo, di nila makikilala. Sayang lang ang pera. Dapat alam nilang mahal suot. Mukhang. Marami siyang pinagdaanan. Kaya pala nagpapanggap siya. Sige na nga. Kung napili mo na damit, ako na bahala sa formal wear. CJ. Subukan mo to. Eldeneth. Nakabihis na ako. Bagay ba? Ang ganda. Sobrang bagay. Parang may kulang lang. Ang ganda mo kapag ganito ka sa birthday party ko. Inggit na inggit mga kaibigan ko sa girlfriend kong maganda. Hindi ko na kailangan gawin ito. Paano kung maalala niya at malaman niyang siya ang nagsuot ng sapatos para sa akin? Baka patayin niya ako. Mahihirapan ka sa gown mo, ako na ang gagawa. Naku, ang sweet ni Inigo. Ang mayamang sihi mismo ang nagsuot ng sapatos. Tunay na pag-ibig sa mayayaman. Naiinggit talaga ako. Sa sandaling ito, para akong si Cinderella na naging tunay na prinsesa. Pero tulad ng kwento, pagkaalala niya,
Magigising na rin ang panaginip ko. Ito ang kukunin natin. Ipa-deliver ang natira sa bahay niya. Hala! Hindi pwede sa bahay namin. Sobrang generous ng magulang ko. Puno na ang walk-in closet ko. Walang space para dito. E di sa bahay ko na. Ikakasal rin tayo balang araw. Hindi ko akalain, pwede pa tayong magpakita ng prangka sa ganitong klaseng okasyon. Oo nga pala, nasaan si Gusin Ian? Sabi niya mahuhuli siya ng konti. Wow, ang ganda pala ng tunay na gown at alahas. Ganito pala itsura nito. Pansamantala lang ang lahat ng ito. Pag naalala na ni Gusinian ang lahat, isasauli ko rin ang lahat. Ano ka ba? Samantalahin mo ang pagkakataon para tunay na mahalin ka niya. Mahihirapan ka sa gown mo, ako na lang. Hindi pwede. Ang katulad kong tao. Hindi karapat-dapat para sa kanya. Mabuting tao si Gusinian. Hindi ko magagawang mandaya. Sino nagsabing hindi ka karapat-dapat? Ang ganda-ganda mo naman at masipag ka pa. Pangit lang ang pinanggalingan mo. Pero sabi ni Gusin Ian, uugali ang tinitignan niya, hindi ang pinagmulan. Tama na, Yuyuan. Masaya na ako na matulungan si Lola Jaya. Sapat na ito para sa akin. Huwag na tayong maghangad ng sobra. Sige na nga, hindi kita matatalo. Bilis, kukunan kita ng litrat. Sayang naman ang magarbong okas yung ito. Ang ganda mo talaga. Mag-post ka ulit. Nancy, bakit pareho kayo ng suot ng babae? Kayong dalawa. Saan galing yung mga patutot na yan? Manghanggang sa akin. Ang pagkapareho ng suot ay di nakakatakot. Ang pangit ang mapapahiya. Mas mabuting magpalit ka na ng damit. Ano ba ang ginagawa ninyo? Kilala ko lahat ng sosyal na babae dito. Akala nyo pag naka-Amerikana kayo, sosyal na kayo bigla. Sino nagsabing nakipagsabuat kami? Inimbita kami ni boss. Sino ba kayo? Karapat dapat kayong imbitahin. Hindi nyo ba alam? Sa selebrasyong ito, ilalantad ni Boss Go ang kanyang nobya. At ang nobya niya ay ang kaibigan kong si Jinsei. Siya, Imposible yan. ano ang sinabi mo? Siya lang. Akala nyo magaganda kayo. Pwede nang maging reyna. Gising na kayo. Ang mayamang pamilyang Gu ay naghahanap ng kapantay. Hindi mga babaeng tulad mo. Girlfriend ba talaga ako ni Gusinian? Pagdating niya malalaman na. Huwag na kayong maghintay kay Kuya Sinian. Ngayon din ilalantad kita. Nandito na po si Tita. Nancy, nakalahating taon na pala. Lalong gumaganda ka. Tita Gu, may nagsabi rito kanina. Girlfriend daw siya ni Kuya Sinian. Totoo bang may girlfriend si Kuya? Siya pa. Karapat dapat maging girlfriend ng anak ko. Sabi ko nga peke siya. Malamang niyang suot mo. Pekrino. Anong klase kang tao? Makapagsuot ng gaya sa akin. Hubarin niyo yung damit niya. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Girlfriend talaga ni Gusin Ian siya. Hinahayaan yung ganyanan siya. Pagdating ni Boss Go, magdudusa kay... Ituloy niyo ang paghubad. Ayon mismo kay Madam Gu, hindi siya girlfriend ng anak niya. Hindi niyo ba pinaniniwalaan si Madam? Huwag niyo akong hawakan. Yuyuan. Ang sakit. Aray. Tigilan niyo yan. Gong. Anong ginagawa ninyo? Kuya Sinian, may pumasok na impostor. Pagsipikadang social climber. Huwag kang magalit. Papaalisin ko na siya. Sino ito? Kuya Sinian, ako ang anak ni Nanyi. Nagkita na tayo noon. Ito ang anak kong si Nancy. Kakatapos lang mag-aral sa abroad. Napakatalino. Pinalalaki kong mabuti. Talino. Wala akong nakita. Pananakit ng mahihina, magaling. Gong, hindi po totoo yan. Gusto ko lang paalisin ang impostor. Gong, girlfriend mo ang binubuli. Umiwalay ka. Nasaktan ka ba? Sino? Sinong nambuli sa kanya? Ano? Totoo pala? Pero sabi ni Tita, Tumahimik ka. Hanggang ngayon nagsisinungaling ka. Siniraan ang relasyon namin ng anak ko. Yuyuan, ikaw ang magpaliwanag. Dahil lang. Dahil same outfit lang si Jinsai. Sa kanila, pinahiya niya sa publiko. Hinuberin si Jinsai. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Ano pang hinihintay? Lumuhod. Ipapakilala ko sa inyong lahat. Ito ang girlfriend ko, si Jinsei.
Sandali. Gong, hindi talaga siya girlfriend mo. Nung naaksidente kayo, unang beses nyo lang nagkita noon. May ebidensya ako dito. Ang peke ay mananatiling peke. Hindi kailanman magiging tunay. Ang panaginip na ito, ganito na ba kabilis magigising? Kung malaman ni Gusinian na impostora ako, siguradong hindi niya ako patatawarin. Sinadya mo bang sirain ang lahat? Mr. Go, ayaw ko lang po, maloko kayo ng ganitong babae. Isang ulila na hindi nakapagtapos ng kolehiyo, bago kayo nakilala. Nagtratrabaho lang bilang food delivery rider. At saka, nagpapanggap siyang social era sa social media. Nagsusumiksik sa iba't ibang grupo. Para makisalamuha sa mayayaman. Naghahanap ng mayamang mapapangasawa. Mr. Go, isipin niyo po ng mabuti. Paano kayo nagkaroon ng ganiyang nobya? Kahit totoo ang sinasabi mo, patunay lang na si Jinshe ay masipag at determinado. Mahal ko siya, bakit ka nagtataka? Noong naaksidente kayo Mr. Go, nakilala niya ang katayuan niya. Samantalahin niya ang pagkawala ng memorya mo para magpanggap na nobyo mo. Isang materialistang babae na nagsasamantala sa mayayaman. Lumalapit siya sa'yo dahil lang sa pera. Walang tunay na pagmamahal sa'yo. Maaaring mawala ang alaala, pero hindi ang damdamin. Mula pa sa unang pagkikita namin, alam kong siya na ang para sa akin. Kung tunay man ang pagmamahal niya, hindi ko ba kayang alamin, kailangan pa bang sabihin mo? At saka, kahit walang pagmamahal siya, ano naman, basta't nananatili siya sa tabi ko. Secretary Xu, kung totoo man ito, masaya ako. Dahil may pera ako. Kaya ako pinili ni Jinshe. Galing siya sa squatters area. Hindi niya kayo karapat-dapat. Kung background ang basihan sa pag-ibig, hindi na yun tunay na pagmamahala. Negosyo na yun, tama na. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Huwag mong pakialaman ang personal kong buhay. At huwag mo nang imbestigahan ang nobya ko. Kung maulit pa ito, mapipilitan akong paalisin ka sa kumpanya. Pasensya na sa inyong lahat. Na-trauma ang girlfriend ko. Iuwi ko muna siya. Jinsei, hindi kita pababayaan. Gusinian. Sa totoo lang, Naiisip mo ba kung dapat mong ipaliwanag sa akin? Alam ko na ang lahat. bumalik na ang memorya mo. Hindi. Pero alam kong hindi ka socialite. Nakita kita sa Sunshine Home. Alam mo pala ang totoo kong pagkatao. Nagsinungaling ako sa iyo. Hindi ka galit. Bakit ako magagalit? Mas hinahangad ko pang alagaan ka. Ang mahalaga ay ikaw mismo. Hindi ang pinagmulan mo. Pero, Walang pero. Wala akong pakialam dito. Kaya mula ngayon, huwag ka nang magpanggap sa akin. marami pa akong tinagos. Gusinian. Hindi talaga ako girlfriend. Hoy, huwag kang gagalaw. Huwag kang kikilos. Namaga ang paa mo parang siopao. Lalagyan ko ng gamot. Gusinian. Ipinanganak kang may gintong kutsara. Paano mo natutunan ito? Hindi naman mahirap. Basta't may puso ka, madaling matutunan. Siguro, ang pagpapanggap bilang isi ni Sinian, ang pinakamalaking panganib ay hindi ang pagbalik ng memorya niya, kundi ang hindi mapigilang mahalin siya. Ano-anong ginagawa? Kasintahan kita. Ano pa sa tingin mo ang gusto kong gawin? Ako ay, kailangan ko nang umuwi. Wala pang alas 9, bakit ka nagmamadali? Ako, uuwi na akong matulog. May pasok pa akong pagde-deliver bukas. Narinig mo na kay Dayo, delivery rider talaga ang trabaho ko. Yenes, kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Hindi na pwedeng magpadalos-dalos. Kasintahan kita. Kailangan mo pa bang mag-deliver? Makinig ka na lang sa akin. Magpahinga ka bukas sa bahay. Hindi ka na po pwedeng pumunta roon. Pero hindi pwedeng laging nakadepende sa pera mo. Bakit hindi? Gusto mo bang makipaghiwalay? Hindi. Ang pera ko ay mapupunta rin sa'yo. Pwede mong gamitin ng walang guilt. Pero pag naalala mo ang lahat at nalaman mong niloko kita, ganyan ka pa rin kaya sa akin. Hoy, Jinsei, saan kayo pumunta ni Mr. Go? Uuwi ka pa ba ngayong gabi? uwi na ako. Hintayin mo ako. Bababa na ako. Ang tanga-tanga mo naman. Samantalahin mo ang pagkakataon. Gawin mo nang tapos na ang lahat. Ha? Makakahinga ka na. Ito ba ang unang halik natin? Alaynan. Di pa tayo nagtatagal sa relasyon natin. Ganun ba? Tandaan ko to. Di ko na ito makakalimutan. Kung patuloy mong ako tititigan, baka di ko mapigilan sarili ko. Sige na, di na kita bibiruin. Nasaktan ang paa mo, hatid kita pa uwi.
Nasaan ang magulang nyo? Lumabas na kayo. Kuya, ginaw ako. Tita, nandito na kami, nang matagal na panahon. Pwede bang huwag nyo kaming paalisan? Akala nyo charity ito. Kunin nyo na gamit nyo at umalis na. Huwag kang makulit dyan. Ano yang iyak ng iyak? Para bang may patay. Walang kwenta. Ang ganda ng sasakyan. Ang sosyal naman. Ba't dinala sa lugar? Aming squatters area. Anak mayaman kung sino man. Sino bang walang malay dito? Ikaw pala. Itong mala Angel. Bulag ka ba? Sumagi ka sakin. Ang sakit ng bewang ko. Bayaran mo gamot ko. HMP. Gusto mo pa lokohin ako, perang lola mo. Panaginip lang yan. Bakit ka nakatapat sa sasakyan? Dapat lang. Ikaw. Alam ko na, nakahanap ka pala na sugar daddy. Daming bigas dito. Ano nangyari? Ate Jinse. Ate Jinse, Ate Yuyuan, nauwi na kayo. Ang landlady, pinalalayas na. Kami dito. Ate Jinse, wala na kami. Matitirhan. Tita, binayaran na ang renta. Ngayong buwan, bakit kami pinalayas? Totoo. 15 araw kayo delayed sa bayad sa ayon sa kontrata. Karapatan kong magpalayas. Kung ayaw nyo, ibabalik ko na lang yung natitirang renta. Tita, grabe ang kawalang hiyaan mo. Gabi na naman, saan kami lulugar? Bahala kayo, sasabihin ko na. I-relocate na ang lugar na to para sa development, Gu Corporation. Magpapatayo ng gusaling pantangi. Maupahan na lang kami ng mayaman. Totoo ang relocation. Pero, hindi kasama ang inyong bahay. Sino ka para magdesisyon? Akala mo ba, si ka ng Gu Corp? Ha, hindi na pala kami i-relocate. Ano nang nangyari? Bakit biglang nagbago desisyon? Anak, yung bahay natin, pa ba kayo? Ako, Hindi na. Sakto. Yung villa sa tabi ng bahay ko ay vacant. Pwede kayong tumira doon. Ayos yan. pero hindi ba awkward? Hindi rin naman kita tinutulungan. Sa totoo lang, para rin sa sarili ko ito. Kung mananatili ka sa lugar na malapit sa akin, masaya na ako nun. Jinsei, tama siya. Sayang naman kung walang titira. Kung matagal na walang tao, mawawalan ng buhay. Masisira agad yan. Ituring mo na lang na tulong kay Boss Gu sa pagbabantay ng bahay. Tama si Juan. Ituring mo na lang natulong sa akin. Ate Jinsei, ang lamig ko. Ate Jit, nangangatog na rin ako. Sige na nga, titira muna kami pansamantala. Hanggang sa makahanap ka ng tamang titirhan, lilipat na CJ, sakay na. Ayos, may bagong bahay na tayo. Wow! Ang ganda naman dito. Paraisyo ba ito? Xiaomi, dito ka natitira mula ngayon. Inaantok na si Xiaomi. Xiaomi, at Jins, tutulugin na kita, okay ba? Ayaw, gusto ko si Kuya Gu, ang magpatulog sa akin. Ikaw talaga, bata ka pa lang, nagkakagusto ka na sa gwapo. Ganito na lang. Ako na bahala kay Xiaomi. Ayusin niyo ang mga gamit. CJ, Mabait ka Xiaomi. Matulog na tayo ha. Ayoko eh, gusto ko. Kuya magkwento ka, ng kwento bago matulog. Magkwento. Anong kwento gusto mo? Yung ito. Snow White. Saan mo nakuha ito? Ito po'y galing kay Ate Jinsei. Kami ang gumuhit. Di namin kayang bumili ng sketchbook, kaya nagbigay si Ate Jinsei ng sariling gawa. Ang ganda ng pagkakaguhit. Mabait, mayaman pa. At mapagtiis sa mga bata. Ang swerte mo sa kanya. kahit gaano pa siya kagaling. Pansamantalang solusyon lang yon. Di pwede tayong umasa sa kanya ng palagi. Bukas magde-deliver ako. Ikaw naman humanap ng titirhan. Ginugusto mo yung hirap eh. Matutulog na ako, inaantok na. Nag-asawa ng bagong reyna ang hari. Napakasama ng bagong reyna. Araw-araw nagtatanong sa mahiwagang salamin kung siya ang pinakamaganda. Bukas dadalhin kita sa amusement park. Di ba dito dapat ang mga date? Pero may gagawin ako bukas eh. Anong gagawin mo? Mahalagang bagay lang. Kung sasabihin kong magde-deliver ako, hindi mo papayagan iyon. Sige, sa susunod na lang.
Ayos. Mahalagang bagay pala ang pagde-deliver. Dumating na si Boss Go. Bigyan mo ako ng cap at uniform. Bakit ako ang magde-deliver? Sapat na ba ang 10,000? Di halata no. Boss Go, marunong ka ba magmotor? Ano ba nang hirap doon? Boss Go, dahan-dahan lang. Hello po, nandito na ang ilalagay ko na po sa food locker. Dumaan ka sa emergency exit. 20 DA floor pa naman yan. Ano paki ko dyan? Maiirereklamo kita. Hoy, Anong ginagawa mo dyan, Day? may customer na pinilit akong ihatid sa taas. Pero di pwedeng gamitin ng outsiders ang elevator ng group. Mukhang aakyat na lang ako sa hagdan. Di na kailangan yan. Madalas ako dito, may paraan ako. Talaga kuya. Salamat sa tulong mo. Swerteng-swerte ako sa... Sundan mo ako. Bakit di kayo lumalapit? May multo ba sa elevator na to? Bakit ayaw niyong sumakay? Ayaw nila sa mga food delivery rider. Ayaw makisabay sa elevator. Tayo na lang ang sumakay. Wala tayong choice. Alis na tayo. Hoy, kayong dalawang rider, hinto. Di kayo pwede dito. Kuya guard, pakiusap naman. Saglit lang po, bababa na agad ako. Lumabas kayo agad. Exclusive elevator to ng CEO. Kayong mga hamak na delivery rider, huwag niyong dudumihan dito. Ako na ang bahala. Sanay na ako sa delivery. Madalas ko tong nararanasan. Pinagbabawal niyo kaming sumakay. Kailangang maihatid sa taas. Ikaw na maghatid kung ganun. Ano ba ang karapatan mo para mag-utos? Anong karapatan mo para utusan ako? Sige, susundin ko ang mga patakaran mo. Gugusin yan. Bakit po kayo nakasuot ng damit ng food delivery? Ginoong. Pasensya na po, Ginoong Go. Hindi ko po kasi kayo nakilala agad. Paano? Ang iba pwede nating pagtripa. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Nagkamali po ako. Patawarin niyo na ako. Tatanungin kita. Di mo naman kilala si Jinse. Bakit mo siya inaapi? Oo. Nakita ko lahat sa labas. Pinagtripan mo pa si Direktor Go. Gusto mo bang mawalan ng trabaho? Mag-empake ka na at umalis. Okay na po ba itong desisyon, Ginoong Go? Sang-ayon ka ba, Jinse? Hindi naman ako mapaghiganti. Kalimutan na natin to. Naku, malapit na mali. Kailangan ko nang umalis. Yun. Kanina kasi nagmamadali akong mag-deliver, kaya di kita naasikaso. Pasensya na ha. Hindi pa rin ako sumunod sa'yo. Nag-food delivery pa rin ako. Galit ka ba sakin? Siyempre hindi. Naiintindihan kong ayaw mong umasa sa akin. Kung may sisihin, ako ang may kasalanan, di ka nakaramdam ng seguridad. Gusin yan. Ang bait mo talaga. Kung ganun, pwede bang manligaw ang boyfriend mo? Ng kamote? Kumakain ka rin pala ng street food. Siyempre naman. Ayaw mo bang igastos to? Hindi naman, kumita ako ng 200 ngayon, sagot ko to. Ate, 2 kamot. Sige po. Nakita mo akong nagde-deliver. Bakit mo ako hinayaan at suot mo pa yung uniform? Kung hindi mo ako mapagkatiwalaan, mananatili na lang akong katabi mo. Hindi kita pinagdududahan. Naiisip ko lang kahit magkasintahan tayo. Hindi ako pwedeng maging masyadong umaasa sa'yo. Hindi rin kita hinahadlangan. Naisip ko lang. Dapat kang magtrabaho sa bagay na kaya mong gawin. Ang kaya kong gawin? Ano ba ang alam kong gawin? Ni hindi nga ako nakatapos ng high school. Nakita ko yung ginawa mong sketchbook para kay Xiaomi. Ang galing mo. May talento ka talaga sa disenyo. Yung visual creative department namin, naghahanap ng mga bagong empleyado. Subukan mo kaya? Ako ba yung ang galing na sinasabi mo? Siyempre ikaw yun. Hindi ko kaya yan. Magagawa mo yan kung maniniwala ka sa sarili mo. Pero kailangan ng diploma para makapasok sa ganyang kumpanya. Wala akong ganun. Pero nandito ako para sa'yo. Dapat matuto kang makiangkop sa sitwasyon. Pwede mong gamitin ang impluensya ko. Kahit magaling na kabayo, mawawala lang kung walang makakakilala sa kanya. Lahat tayo nang angailangan ng gabay. Ako na ang gagabay sa'yo. Diyos ko, paano ba naging ganito kabait na tao sa mundo? Ano ba yung ginagawa mong kabaliwan? Presidente siya ng corporation.
Hindi mo siya maabot kahit kailan. Jins, maging realistic ka. Huwag kang mabulag sa kagandahan niya. Anong problema? Umuwi na tayo. Jins, hindi mo siya maabot. Huwag kang magkagusto. Walang futuro kayo. Sige, ihahatid na kita. Jinsei, bumalik ka na. Sinasabi ko sa iyo, pumunta ako sa ospital ngayon. Dumating din kayo, Mr. Go. Mr. Go. Dinalaw ko si Lola Jiang. Nalaman ko na nagpadala kayo ng tao para ilipat si Lola Jiang sa pag-aari na mamahaling ospital ni Go. Maraming salamat sa inyo. Talaga? Alam kong nagtrabaho ka ng husto para sa sakit ni Lola Jiang. Mula ngayon, hindi mo na kailangang ipag-aalala pa siya. Pero ang mamahaling ospital. Sa ilalim ng Gu Group ay tiyak na mahal. Ako. Ito ang dapat kong gawin. Lalo na't girlfriend kita. Si Jinsei nga, huwag kang maging formal kay Mr. Go. Halika, Mr. Go. Umupo ka. Magtitimpla kami ni Jinsei ng tsaa para sa'yo. Dami, Xiaomi. Dapat ninyong tratuhin ng mabuti. Sige. Halika, Kuya Go. Umupo ka rito. Ngayon, mas marami na akong utang sa kanya. Yuyuan, maghanap ka ng bahay bukas. Okay lang ang gastusin sa medisina. Kikita ako ng pera para bayaran siya. Pero sa buhay, hindi na ako dapat umasa sa kanya. Jinsei, ang tanga mo naman. Ang swerte mo naman. Bakit mo siya gustong itulak palayo? Yuyuan, makinig ka na lang sa akin. Mas mabuti nang maging mag-asawa kayo. Ayokong lumipat sa malaking bahay na ito. Huwag kang magalit. Maghahanap ako ng bahay bukas. Magtitimpla ako ng tsaa para humingi. Huwag mo na akong lolokohin. Hindi. Mr. Go, uminom din kayo. Salamat. Bakit parang nahihilo ako? Siguro ginaw ka sa labas. Mr. Go, samahan ninyo siyang magpahinga. Mabigat siya. Hindi ko siya kayang buhatin mag-isa. Aalalayan kita pabalik sa kwarto. Siguro sipon lang yan. Kukuha ako ng gamot. Huwag kang umalis. Tulungan mo ako. Jinse, may sakit ka ba? Wala akong sakit. Ang init ng katawan. Hindi. Nadroga ka. Kahit hindi nainom ni Go sinian ang tsa, si Jinsei ang uminom. Paniguradong hindi na siya makakapigil. Talagang may problema sa tsa. Di Direktor Go. Tinawagan ko na ang doktor. Alagaan mo si Jinse. Bakit pa kailangan ng doktor? Ikaw na lang sana ang tumulong sa kanya. Kayo naman talagang magkasintahan. Hindi ba't dapat lang yun? Ang kailangan ko ay si Jinse na kusang loob na tatanggap sa akin. Pinalagpas kita ngayon. Kung maulit pa ito, hindi na kita patatawarin. Oo po. Gusinit. Nagkunwari kang mabuting tao. Ngayon hindi mo na maiurong. Bakit nandito pa si Gusin yan sa kwarto ko? Ano ba talaga ang nangyari kagabi? Bakit wala akong maalala? Gising ka na. Gusin yan. Kahapon May problema sa tsa ang binigay ni Yuyuan kagabi. kung sakaling maalala niya lahat, may isip kaya niya, ginawa ko to para siya'y manatili. Sinadya kong pagawa kay Yuyuan. Bakit ka natatakot ng ganito? Walang nangyari kagabi, sigurado. Tumawag na ako sa doktor. Nagbigay siya ng antidote sa'yo. Talaga? Wala ka bang naramdaman?
May masakit pa ba sa katawan mo? Buti na lang nagpigil ako. Baka mamuhi ka sa akin. Gusinian, wala akong masamang intensyon. Ayos lang. Maghihintay ako hanggang handa ka na. Tanggapin ako. Meron palang lalaking ganito kabait sa mundo. Lagi kong sinasabi sa sarili na huwag magpadala. Pero, Gusinian, hindi ako tumatanggi. Hayaan mo akong sumubok ngayon. Kahit pagkamuhian mo ako pagkatapos. Tatanggapin ko. Kuya, ate, kain na tayo ng almusal. Sige, papatawarin kita ngayon. Yuyuan, huwag mo nang ulitin yan. Hindi na talaga kita kakausapin. Tama na yan. Binabalaan na ako ni Gusinian. Di ko maintindihan ang drama mo. Kung ako ang nasa kalagayan mo, matutulog na ako agad sa kanya. Buntisin mo na agad. Nagsasabi ka pa. Kain na tayo. Talaga bang di ka magtatrabaho sa Gu Corporation? Self-taught lang ako sa pagguhit, pati sa Photoshop. Ang pumapasok sa ganitong kumpanya, mga profesional ang pinag-aralan. Paano ako makakasabay? Pero may talento ka. Konting gabay lang mula sa akin, gagaling ka na agad. Sabi ni MS, Jinsei at ni Boss Go na kaya mo, kaya siguradong kaya mo. Kahit di ka maniwala sa sarili mo, maniwala ka naman kay Boss Go. Ang ganda ng mga libro ni Ate Jinsei. Dinala ko sa klase. Sabi nila henyo siya. Susubukan ko. Sa brand V na to, makakapasok ka na sa Go Corporation. Talagang ang mabuting partner. Tutulong sa paglago mo. Salamat. Aalis na ako sa opisina. Maghanda ka para sa interview. Babalik ako bukas para sa'yo. Sa kanyang mundo, walang katapusang sky slope. Puting mga ibon sa asul na dagat. At birding golf course. Maganda, mayaman, at sensitibo siya. Pero hindi ako yun. Sa likod ng litrato, mukha akong dumi. At pagod na pagod, nasa pinakamababa ng lipunan. Pero hindi na ngayon. Ako, ay hindi na magpapanggap pa. Mr. Go, kanina ko narinig sa HR, ang Visual Creative Department natin. Binabaan ang hiring requirements. Portfolio na lang ang tinitignan, di na educational background. May problema ba sa instructions ko? Wala po. Kapag may abnormal, may kalokohan. Pupunta ako sa HR para malaman ang totoo. MS, Shu, kayo pala ang pumunta dito. Pinadala ni Mr. Go para mag-inspekitin. Tutulong sa screening. Pwedeng makita ang application artworks. Syempre naman. Dito yung nakapasa sa initial screening. Tingnan nyo po. Di ko alam paano mo nauto si Mr. Go. Pinabago mo pa company policies. Kung papapasukin kita ngayon, di na ako tatawag na Pwede ba ako sumali sa interview? Alam ng lahat kayo ang malapit kay Mr. Syempre kayo ang magiging lead interviewer. Kung makakapasok ako dito, kahit iwan ako ni Gusinian balang araw, kaya kong mabuhay ng mas maayos. Jinsei, Nandito na ako. anong ginagawa mo sa pinto? Halika na. Magpapakilala muna ba ako? Hindi pa nagsasalita si Sek. Shu, anong nagmamadali ka? Jinsei, naalala mo pa ba nakita dat? Magkaibigan pala kayo ni Sek. Shu, bakit hindi mo sinabi noon? Wala akong kaibigang ganyang klaseng tao. Nakatira yan sa squatters area. Kaya pala may amoy na kahirapan. Ang tirahan ko ba? Walang kinalaman sa interview ngayon? Syempre meron. Sinusuri namin ang nakaraan mo, para masukat ang kakayahan mo. Ano ang dati mong trabaho? Wala akong regular na trabaho dati. Food delivery lang ang ginagawa ko. Nagbibiro ka ba? Kami sa GoCorp ay listed company. Hindi basta-basta ang pumapasok dito. Oo nga, sa palagay mo ba, tatanggapin namin ang delivery rider? Akala ko portfolio lang titingnan? Pwede bang makita muna ang gawa ko? Ito ang gawa mo. Kagabi ko lang yan ginawa. Alam mo ba, sa industriya namin, malaking kasalanan ng panunukop. Sarili kong gawa ito. Hindi ako nangopya. Tama, hindi ka nangopya.
Diretso kang nangagaw ng trabaho. Paano nangyari to? Kinuha ko ang orihinal na manuskrito. Pinalitan ko ng kopya ang gawa mo. Tingnan natin kung paano mo ito ipapaliwanag. Hala, may kopya rito. Gawa ko yan 1 taon na ang nakalipas. Marami akong copy ang ibinahagi sa mga kaibigan. Hindi ko alam kung saan mo ito nakuha. Ito ay talagang gawa ko. Kakagawa ko lang nito kagabi. Ang isinumit ko noon ay ang orihinal. Kung kopya lang pala ito, paano ito makakapasa sa screening? Sa dami ng mga entry, maiintindihan ang maliit na pagkakamali. Bilang EC ng Gu Corporation, bakit ka nagkamali ng ganito? Jinsei, ang kapal ng mukha mo, ninakaw mo ang gawa ko, at nagkukunwari pa. Ang lakas ng loob mo. Sinasabi mong gawa mo ito. Paliwanag mo nga ang konsepto mo. Kailangan pa ba yun? Graduate ako sa Jiangcheng Art College. Ikaw, hindi nga nakapagtapos ng high school. Paano mo nagawa ang ganitong klase ng obra? Talaga ba, sinasabi mong si Secretary Shu ang nangopya sa'yo, maniniwala kaya ang mga tao? May connection ka lang, may kakayahan ka na? Sabi ng kumpanya, hindi importante ang edukasyon. Kakayahan lang. Tama na. Ayaw na ayaw ko sa mga tao, mapagkunwari katulad mo. Kayo ang dahilan kung bakit masama ang industriya. Hinding-hindi ka katapat ni Mr. Go. Umalis ka na. Huwag mong dalhin ang baho ng squatter dito. Secretary Shu, mag-ingat ka sa pagpasok. Mga taong galing sa kangkungan, makitid ang utak. Kapag may nakita silang mas magaling, gigipitin nila. Ano pang hinihintay mo? Guardia, paalisin to. Mr. Go, narito na si MS Jin sa opisina. Puntahan na kaya natin? Huwag. Kapag pumunta, iisipin niyang ako ang dahilan kung bakit siya natanggap sa trabaho. Hayaan mo siyang mag-isa. Naniniwala ako sa kanyang kakayahan. Sige, meeting muna tayo. Teka, may ebidensya ako. Ang brand na ito ay ginawa ko kahapon. Ang brand sa portfolio ay imbento ko lang. Ang Izek ay inisyal ng pangalan kong Jinsei. Totoo nga. Mas nakakatawa pa ito. Ang JS Apparel ay tunay na umiiral na brand. Sinasabi mong gawa-gawa mo lang. Oo, narinig ko na may ganitong kumpanya. Nagkataon lang nakapareho ng inisyal. Impossible. Ni hindi ko ito narinig kailanman. Nagsisinungaling ka pa. Lumabas ka na. May testigo ako. Kahit anong mangyari, dapat ako'y manatili. Pagbabago ng kapalaran ko to. Anong ginagawa mo? Ipapatigil muna ang meeting. Mga kasabwat mo yang dinala mo. Akala mo maniniwala kami. Nakita niya akong gumawa kahapon. Yung kaibigan mo kaya yun. Yung kasabwat mo sa panloloko. Sino ang sinasabi mong mandaraya? Mr. Go, bakit ka po narito? China-check ko lang ang interview progress. Huwag kayong mag-alala. Nandito si MS. Walang magiging problema. Kanina pa bago ako pumasok, may naririnig akong away dito sa loob. Mr. Go, may nanlolokong aplikante dito. Naayos ko na po ito. Palalayasin ko na tong impostor. Anong ginagawa mo dito? Lumayas ka na. Huwag mo akong hawakan. Paraan mo. Ikaw ang dapat umalis. Mr. Go, bakit po ganito? Anong kasalanan ko? Mr. Go, sobrang bias niyo po kay Miss G. Kahit magnakaw siya, ito-tolerate mo. Pangungopia. Ninakaw niya ang design ko. Sinasabi mong sayo to. Oo, Hindi ba kita pinaalalahan? Huwag mong gambalain si Jinsei. ginagawa ko lang ang trabaho ko. Kahit CEO kayo, bawal ang favoritism. Para malinaw sa'yo, ang design na ito, nakita kong ginawa ni Jinsei. Pero, imposible to. And Natsu, wala kang professional ethics. Hindi ka nakarapat dapat maging secretary. Mula ngayon, regular staff ka na lang. Ikaw naman, mula AA head sa EL staff ka na lang. Jinsei, maganda ang design mo. Gusto mong sumali sa Gu Corporation. CJ, Pwede ba kitang ilibre ng dinner? ako dapat ang magpasyal. Sobrang tulong mo na sa akin. Samahan kita. Ano ba, dati kayo ang laging kasama ni Mr. Go. Ano bang nangyayari ngayon? May isang bagay na matagal kong hindi nasasabi sa'yo. Noong naaksidente si Mr. Go, nawala ang kanyang memorya. Nakalimutan niya ang ating nakaraan. Ako ang inakala niyang si Jinsei. Hindi ba't ito'y pang-aagaw ng pugad? Huwag kayong mag-alala, kaming magkapatid ang bahala dito. Pagdating niya sa opisina, magduduse siya. Ang sarap ng pakiramdam kapag may kinakapitan. Ganito dapat rumabaho sa mga mapagpaimbabaw.
Kumusta? Saan po ang workstation ko? Hindi ko alam. Sino po ang dapat kong tanungin? Hindi mo ba nakikita na nagtatrabaho ako? Ang kulit mo. Magandang araw po, manager. Ako si Jinse, bagong empleyado. Saan po ang workstation ko? Yung tabi ng bintana sa kanan. Sige po. Kamusta ang first day mo? Okay naman. Tara lunch tayo. Huwag na lang. Pumunta ka na lang sa bahay ko mamaya. Sabay tayong kakain. Pero sa opisina, dapat tayong mag-ingat. Mag-o-order na lang ako. Ang girlfriend ko. Hindi pwedeng mag-delivery lang. Tumanggi po ba si MS Jean sa invitation ninyo? Sabi niya mag-ingat daw tayo. Nako, Mr. Go. Bakit hindi nyo nalang gawing secretary si MS Jean para magkita kayo araw-araw at sabay kumain ng tanghalian? Lalo na't hindi kayo mapapansin ng iba. May sarili siyang talento at pangarap. Dapat siyang ilagay sa posisyong magpapamalas ng kanyang kakayahan. Ayusin mo to. May team dinner ang creative department. Sagot ko. Ayos talaga, Mr. Go. Ang galing ng diskarte mo. Para hindi lang takeout ang kainin ni MS Jean, buong department ang kinainan mo. Astig, aayusin ko na to. Hoy, manager. Anong problema? Wala pa po kayong binibigay na trabaho sa akin. Ikaw, upo ka na lang at mag-relax. Masaya na yun, sumweldo ka na lang. Pero nagpunta ako dito para magtrabaho. Swerte mo nga sa biyayang yan. Ayaw mo patanggapin. Bigyan mo na ako ng trabaho. Sige na, sige na. Pag may trabaho, ipapagawa ko sa'yo. Parang, sinuntok ko ang koton. Siya yung third sister. Totoo naman, alam ng lahat sa kumpanya. Magkasintahan sina Sek, Su at Fe. Siya mismo, pumanglito sa relasyon nila. Ano ba yung pinagsasabi nyo? Totoo ang sinasabi namin. Sinamantala mo ang amnesia ni Kiedgu para magpanggap na girlfriend mo siya. Tama, si Sek, Su at Fed, magkabata pala. Malapit na sanang ikasal. Ang kapal talaga ng mukha mo. Mga sinungaling kayo. Paano naging girlfriend ni Kiedgu si Xuyaw? Siyempre, alam naming lahat. Lagi silang magkasama. Noon pa man, nang dumating ka, iniwasan na niya si Sek, Su. Ang tuso talaga ni Xuyaw, kung di kaya sa liwanag, nanggugulo pa sa likod. Dati siyang sekretary ni Kie, kaya laging magkasama. Ngayon nalipat na siya sa ibang department. Natural, di na siya pansinin. Bakit kaya siya nalipat? Ikaw ang may pakana. Eksakto. Magpapalibre ng lunch ang buong department kay GM Gu mamayang tanghali, dapat present lahat. Tingnan mo ang paraan niya ng paghawak ng wine glass. Talaga nga, halatang bagito sa sosyohan. May mali ba sa paghawak kong ganito? Ganito, ang tamang pagdadala ng wine glass. Nandito na tayong lahat. Dumating na si Amy. Maupo tayo. Ano nang pinag-uusapan nyo? Tinuturuan nila ako ng tamang postura sa paghawak ng wine glass. Kung ganun, tara't tagay tayong lahat. Tandaan mo, habang lumalakas ka, ikaw mismo ang magiging pamantayan ng iba. Ang sarap pala nitong wine. Siyempre naman. Romany Conti ito. Abot sa 100k ang presyo. Ang mahal pala. Uminom ka hanggat gusto mo. Mahilig ka ba sa spare ribs? Maraming tao dito. Nakakahiya. Kaya kong kumuha mag-isa. Lanan. Kanina pa nang pumasok ako, napansin kong walang katabi si James. Meron ba kayong reklamo sa kanya? Wala po, walang reklamo. Pwede bang sabihin to? Akala nila, nagreklamo ako kay Gusinian. Mabuti naman trato nila sa akin. Talaga? Mabuti naman. Oo nga, mabuti naman ang trato nila sa'yo, Jinsei. Di ba? Unang araw mo ngayon, sa kumpanya namin. Tara't mag-toast tayo para sa kanya. Ako na ang mauuna. Jinsei, Terra. Maligayang pagdating sa departamento. Cheers! Para sa'yo to. Jins, dito ka. Maligayang pagdating rin sa'yo. Cheers! Cheers!
Maligayang pagdating, Jeans. Cheers ulit. Para sa'yo to ha. Direktor Go, aalis na kami. Mauna na ako. Director Go, paalam na po. Alis na kami. Paalam. Umalis na silang lahat. Tapos na kumain lahat. Madami pang tirang pagkain ah. Ipapak na natin to. May pera ka na ngayon, di mo na kailangan magpapak. May pera na ako. Pero di pa sanay sa buhay mayaman. Kailangan pa ring i-package. Huwag nating sayangin. Nakakahiya ang pag-aaksaya. Tama, nakakahiya talaga. Waiter, papak po. Magkano na gastos natin? Hindi naman ganun kalaki. Alam ko, ginawa mo to para lang sakit. Kaya inimbita mo buong departamento. Nahuli mo pa ako. Sabihin mo na, please. Magkano nga ba? Huwag kang magsinungaling. Yung isang bote ng alak 170. Mga 300,000 siguro. Ang mahal naman. Mula ngayon magbaon na lang ako. Tapos sabay tayong kakain. Pwede ba? CJ, 300,000 sa isang kainan. Ang laki ng agwat natin. Kung wala yung aksidente noon, siguro habang buhay, di ako karapat-dapat sa'yo. kung wala yung aksidente. Jinse, ano ang sinabi mo? Ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ko. Gusin yan. Gusto ko ka. Ito ang iyong provo. Hindi mo ako masisisi dahil sa pagising. Hey, Nasa scene iyan. Ginang Fu. Paano ka nangyari? Ano? Kailangan ko bang gumawa ng isang appointment upang makita ang aking anak? Hindi. Madam. Ito. Go pahinga. Kaya umupo ka at may tasa ng tsaa. Tatawagin ko kay Guzong na dumating sa buo. Hindi. Ako ay pupunta sa aking sarili. Madam, go palaging pagod bawat araw. Siya ay nahulog na tulog. Naiintindihan mo din na hindi siya. Mrs. May mahalaga akong hanapin sa kanya. Mrs. Inay, lumabas kami at sabihin. Ano ang ginagawa mo sa Nandito pa kayo sa opisina. Nanay, sa labas tayo mag-usap. Mahal. Dumating si nanay, lalabas muna ako. CJ, Pakiramdaman niyo po muna. May dala po akong magandang Jasmine Longjing tea. Pampaganda ng pangangatawan. Nanay, ano po ang kailangan niyo? Ikaw at si Jinshi. Dapat nang maghiwalay. Nakita niyo naman, lahat ng dapat mangyari ay nangyari na. Kaya di kami maghihiwalay. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi naman. Pakakasalan mo ba siya? Hindi. Tutol ako. Pahinaan po ng konti, kakatulog lang niya. Wala siyang degree o magandang pinanggalingan. Ano ba ang maganda sa kanya? Para sa akin, lahat sa kanya ay maganda. Ikaw. Nakakagalit ka talaga. Sinyan. AQ. Nanay, pag-usapan natin sa bahay. Ma'am. Sinyan, parang ayaw sa akin ng mama mo. Hindi importante ang opinyon niya, basta mahalaga mahal kita. Ipapakita ko sa'yo ngayon kung gaano kita kamahal. Maaga pa, may trabaho pa ako. Ako ang boss, libre ka ngayon sa trabaho. Bakit ka nandito? Ginang, nagpadala ang nanay ko ng ginseng para sa inyo. Ilagay mo riyan. Opo. Ano pong nangyayari sa inyo, Ginang? Sigurado ka bang hindi pa nagkita sina Sinian at Jin? Bago pa man ang lahat, lubos akong sigurado. Nakakapagtaka talaga. Nagka-amnesia lang si Sinian, wala namang sira ang utak niya. Bakit ganun kalakas ang loob niya sa estranghera? Pakiramdam ko, parang kilala ko na si Jinse. Sandali, hindi kaya siya yun. Sino pong sinasabi ninyo? Tingnan mo itong babae. Kamukha ni Jinse, di ba? Hindi lang basta kamukha.
Bagamat mas bata ang itsura, halos magkamukha sila. Baka naman si Jinse, ang totoong nobya ni Boss Gu, o sila noong kolehiyo. Imposible. Prestihiyosong universidad ang pinasukan ng anak ko, samantalang si Jinse, galing sa squatters area. Paano sila magkakasama sa paaralan? Naiintindihan ko na, ito pala ang unang niligawan ni Boss Gu. Nawalan siya ng memorya. At kamukha ni Jinse ito, kaya akala niya si Jinse na yun. Panggaya lang si Jinse sa tunay na minahal. Tiyak ito ang totoo. Nandito na tayo. Parang sobrang pagod ka ngayon. Kasalanan ko lahat. Pinagsasabi mo pa? Uwi na muna ako. CJ, Maaga ka ring umuwi para magpahinga. teka muna. Bukas ulit. Bukas ulit. Yuyuan. Si Mr. Gu ang naghatid sa'yo. Ang saya-saya ng mukha mo. Ano na ang nangyari? Hindi ko maintindihan sinasabi mo. Huwag kang mahiya dito. Kung natulog ka nga kay Mr. Gu, magpapaputok ako ng rebentador. Yuyuan, tumigil ka nga. Hindi mo tinanggi. So, totoo nga. Kailan pa yun? Mag-confess ka na. Hoy, Good day, MS Jinsei. Ako po ang butler ng pamilya Go. Iniimbitahan kayo ni Mrs. Go sa family lunch bukas. family lunch. Bakit hindi sinabi ni Enig? Gusto kayong makausap ni Mrs. Go ng pribado. CJ, pupunta ako sa oras. Hanggang bukas. Inimbita ka ng nanay ni Gusinien. Parang ambush yan ah. Tawagan mo na kaya si Gusinien para magtanong. Ayokong mag-away sila dahil sa akin. Huwag kang mag-alala, kaya ko to. May kagalingan ka pala. Ano pong ibig sabihin ninyo? Akala ko si Sinian, pansamantala lang ang interes sa'yo, pero nakakagulat. Seryoso pala siya sa'yo. Anong eskwelahan pinasukan ni Miss Jean? Di natapos ang high school. Ano, hindi ka nagtapos ng high school? Opo. Ang anak ko graduate ng MIT. Mula bata pa'y mas magaling na siya. Mga mayayamang dalaga, pila hanggang Paris para sa kanya. Hindi ko maintindihan, bakit ikaw ang pinili niya? Siguro pagod na sa mamahaling pagkain. Gusto na lang ng simpleng lugaw. Mas mababa ang pinanggalingan ko. Pero hindi ibig sabihin nito'y mas mababa. Magsisikap ako. Para maging karapat-dapat kay Sini. Ang lakas ng loob mo. Naaalala ko. Ulila ka, di ba? Ang iyong kalagayang panlipunan ay nagtatakda na. Hanggang dito ka lang. Maaari mo ba siyang tulungan sa buhay? Kung makakasama mo siya, sirain mo lang ang kinabukasan niya. Si Zuyo naman, ay kakaiba. Bata pa pero magaling na, at mayamang angkan pa. Marami pang mas magaling sakit. Pero si Sini, ang pinili niya ako. Huwag kang feeling importante. Sigurado ka bang ikaw ang gusto niya? Panghalili ka lang niya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Noong una kitang makita, parang may pagkakilala na. Di ko maalala noon, pero nitong mga araw, naalala ko na. Naalala ko kung bakit kami mo ang una niyang minahal. Tignan mo ng mabuti. Huwag ka nang magpakitang gilas. Ang babaeng ito, halos kapareho ng itsura ko. Kaya pala noon si Gusinian ay tintrato akong nobya niya. Ngayon ko lang nalaman, akala niya ako'y ibang tao. Maaaring mawala ang alaala, pero hindi ang damdamin. Mula sa unang tingin ko sa kanya, alam kong siya ang para sa akin. Kung ganon, lahat ay may paliwanag na. Maintindihan mo. Pagkalimot ni Sin Ian, ang pagmamahal niya sa ex, ipinasa niya sa'yo, kaya ganun na lang siya sa'yo. Kapag bumalik memorya niya, sigurado ka bang magiging importante ka pa rin? Kung ganun man, bakit kayo nagmamadali, Dres? Pag nakabangon siya, sa kanya ako iiwan. Ikaw talaga, walang hiya, gusto mo lang magbuntis, para makapasok sa pamilya. Sabihin ko sa'yo, hanggang nandito ako, hindi ka papasukin dito. Walang saysay ang pakikipag-usap. May trabaho pa ako, Dimres, hindi na kita sasamahan. Ma'am, sa tingin ko walang kwenta to. Pera lang ni Boss Go ang habol niya. Wala siyang pakialam sa tunay na pagmamahal. Huwag kang mag-alala. May backup plan ako. Heto, ikaw ang magmamanage ng project. Narinig mo ba? Ano? Sinasabi ko, ikaw ang magmamanage nito. Basahin mong mabuti.
Anong project? Patingin nga. Si Huyufan pala. Backer talaga ang kailangan. Sayong-sayo ang magandang project. Sino si Huyufan? Hindi mo ba kilala si Huyufan? Kasama siya ni Boss Gyu na tinaguri ang dalawang binata ng Jiangxi. Hindi lang siya gwapo, mayaman pa ang pamilya niya at may talento sa sini. Siya ang pangarap ng maraming babae. Anong chismis nyo? Magtrabaho na kayo. Jinsei, tawag ka ni Boss Go sa opisina. CJ. Boss Gyu, tawag po ninyo. Ano nang tawag mo sa akin? Nasa opisina tayo. Boss kita dito. Ngayon, Sin yan? mas maayos na yan. Nakuha mo ang project ni Huyufan. Sasamahan kita. Unang project mo to, sana magtagumpay ka sa industriyang ito. Bakit ang bait mo sa akin? Bakit nagtatanong ka pa nito? Hindi mo ba alam ang nararamdaman ko? Paano kung hindi ako ang gusto mo? Gago ka. Di ko ba alam ang sarili kong nararamdaman? Kailangan pang sabihin ng iba. Gusin yan. Pag naalala mo na lahat, mag-iba na yan. Ano ng problema? Wala, nanaginip lang ako. Medyo pagod lang. Mas lalo kitang sasamahan. Wag na, ako na lang. Marami ng chismis sa akin. Sa unang project na to, kung tutulong ka pa, lalo akong pag-usapan. Sige na. Kung may problema ka man, tawagan mo agad ako. Opo. MS, Jin. Dito po. Pasensya na, Jindiho, naghintay ka pa. Ayos lang, maupo ka. Kaka-rating ko lang din, ipaliwanag mo yung plano. Ginawa kong Dynamic Visual Arts Center. Ang club ninyo. Heto ang blueprint at design. Tingnan ninyo. Mukhang si MS, Jin, seryoso sa proyekto ko. Boss Go, anong iniisip ninyo? Parang may kakaiba. Sa kontrata ba? Hindi. Si Jins. May hindi tama kay Jins. Imbestigahan mo, saan sila nagkita ni Huyufan? Gamit ng company system si MS, Jin. Titingnan ko. Nahanap ko na, Nanjing Coffee Shop. Lagi na lang akong kinakalaban ni Hu. Kahit anong magustuhan ko, kukunin niya. May masamang balak siguro siya, kaya siya nakipag-partner. Pupunta ako roon. Sino bang naninirang puri sa akin? Enwigiho, mainit na kape. Salamat, maganda ang plano mo. Wala na pong problema. Wala naman. Pero, ikaw mismo ang magsuperbisa. Pupunta rin ako. Mag-usap tayo sa site. Walang problema, gagawin ko ang lahat. Naniniwala ako sa'yo, MS, Jin. Okay na. Enwigiho, magandang partnership. Magandang partnership. MS, Jin. Lumaki ako sa ibang bansa. Ginagamit ko ang kulturang banyaga. Hindi ka magagalit, di ba? Hindi naman. Ako, nagagalit. Anong ginagawa mo dito? MS, Jin. Ano ang nangyayari dito? Nakikipag-usap lang ako sa negosyo. Ang tagal nating hindi nagkita, yan Hu. Matagal ka na rin bumalik dito. Bakit di ka pa rin marunong ng tamang asa? Ano ang relasyon nyo ni MS, Jin, Mr. Go? Hindi mo ba nakikita? Tapos na ba ang meeting mo? Kain na tayo. Alainan. Sama ka ba, Jindiho? Sige. Hindi naman kailangan siyang imbitahan. Kakapirma lang namin ng kontrata. Sa tingin ko dapat siyang ilibre. Anong gusto mong kainin, Jindiho? Kahit ano ayos lang. Pero pansin ko kay Mr. Go, mahilig sa selos. Kain tayo ng maasim. Ang kapal ng mukha mo, Imho. Mukhang hirap ka sa buhay no? Kumain na lang tayo ng matamis. Ganito na lang, subukan natin yung may tamis at asin. Ang specialty ng restaurant na to ay ang spare ribs na may plum. Miss Jean, dapat mo itong tikman. Hindi mo siguro alam ang gusto ni Jins. Mahilig siya sa maanghang. Hindi nagbabago ang panlasa ni Jins. Pag may pagkain siyang gusto, hindi siya magsasawa. Pero pag ayaw niya, hindi niya lalapitin. Yun, kaya ko namang kumuha ng pagkain ng mag-isa. Ginang Jean, Nais kong ipayo sa'yo. Subukan mo ang iba pang mga putahe. Baka sakaling magustuhan mo rin.
Ano ang ibig mong sabihin, Hu Yufan? Magandang dalaga, hinahangad ng mabuting lalaki. Director Go, hindi pa kayo kasal ni Ginang Jane, di ba? Pantay-pantay ang pagkakataon, hindi ba ganoon? Ginoong Hugh. Hu Yufan, sasabihin ko sa'yo, ikakasal na kami ni Jinse. Wala kang pagkakataon. Ganoon ba? Ginang Jane. Ginoong Hugh. Ano man ang relasyon namin ni Director Gu. Ngayon lang tayo unang nagkita. Huwag na po kayong purely business lang kami. Ginang Jane. Hindi ako nagbibiro. Sa hinaharap, marami pa tayong pagkakataong mag-usap. Ipapakita ko ang aking sinseridad. Hu Yufan, hindi na sasali si Jinse sa proyektong ito. Aalis na tayo. Sinyan, pero Ginang Jane. Ito ay iyong proyekto. Naniniwala ako, hindi mo ito pababayaan dahil sa pag-ibig. Sinyan, client pa rin natin si Hugh Fan. Masama ang dating kung aalis tayo. Nang basta-basta. Ninakaw na niya ang kasintahan ko. Bakit ko siya pakikisamahan? Ang Gu Group ay hindi nangangailangan ng isang client lang na tulad niya. Ayokong mawala ang proyektong ito. Nais kong Hinding-hindi. Baka naman. Natatakot kang agawin niya ako. Impossible. Anong ikinababahala mo? Masamang tao siya. Baka ka mapahamak. Mag-iingat ako. Bagamat si Hugh Fan ay may kalikutan. Hindi naman siya gagawa ng labis. Hindi mo nakikita ang nasa puso. Makinig ka sa akin ngayon. Ipaubayan na natin ito sa iba. Marami pang proyekto ang kumpanya. Kung gusto mong magsanay, maraming pagkakataon pa. Ayaw ko. Itutuloy ko ang project na ito. Gusto mo talagang makipag-away sa akin? Gusin yan. Hindi ako nakikipag-away sa'yo ng walang dahilan. Ang totoo, pinaghirapan ko ang project na ito. Ayaw kong sumuko. Ang pinakamahalaga, kailangan kong masanay nang wala ang tulong mo. Para, pag bumalik na ang memorya, hindi ako masyadong mahihi. Sige, ako na ang mali. Ituloy mo na ang project. Huwag ka nang magalit. Gusin yan. Kung Ano? sana ako ang gusto mo. Pero walang ganong posibilidad. Hihilingin kong matagal kang mawalan ng memorya. Para matagal ang magandang panaginip ko. Mas matagal pa. Kung hahalikan mo ako ngayon, masaya na ako. Karangalan ko. Tita Go, mahirap matupad ang ipinagagawa mo. Si Sin Ian at si Jinsei, mukhang tunay na pag-ibig. Di ko kayang paghiwalayin sila. Paano nangyari yun? Ang galing mo bilang Woer, walang makakalaban. Tita, maganda naman si Jinsei. Tanggapin mo na siya bilang manuga. Hindi, di ko tatanggapin. Huwag mong kalimutan, may kasunduan si Sin Ian sa anak ng ate. Paano ka pumayag na magpakasal siya? Pero yung babae, nawawala na ng 20 taon, wala na kaming pag-asa. Ang angkan go di pa sumusuko. Isipin mo naghahanap pa ako para sa inyo. Tulungan mo ako. Ikaw lang ang makakakuha kay Sin Ian. Kung ganyan ang sinabi mo, susubukan ko ulit. Hala, gabi na pala. Hatid na kita pa uwi. Anong balak mo? Gusto mo sabihin ko pa? Hoy, Boss Go, may balita mula sa ospital. Masama ang kalagayan ni Lola Jang. Ipapaalam po ba kay Miss J? nakuha ko na. Sabihin mo sa doktor lahat ng paraan para mailigtas si Lola. Ano nangyari kay Lola Jayang? Huwag muna kayong mag-alala. Pumunta na tayo sa ospital. Doktor, kamusta na si Lola Jayang? Ligtas na siya sa peligro. Mabuti naman. Salamat po, Doktor. Wala siyang anak si Lola Jayang. Kaya, itinuring niya kami parang sariling mga anak. Lahat kayo ampon ni Lola Jiang. Una si Yuyuan lang ang inampon. Tapos iniligtas niya ako. Mula sa mga kidnapper. Teka, nabiktima yun ng kidnapper. Kung ganon, buhay pa ang totoong magulang mo. Ganoon din ang iniisip ni Lola. Nooy pinilit niya akong hanapan. Pero wala talagang clue. Kaya inampon na lang niya ako. Limitado lang ang kaya ni Lola. Pero iba ako. Kaya kitang tulungang maghanap. Hindi na iyan mahalaga ngayon. Ang gusto ko lang, gumaling na si Lola Jayang. Gagaling din siya sigurado. Pangako sa'yo. Pasok na tayo, maaga ka na matulog. Hindi ka ba sasama sa akin pa uwi? Iniimbita mo ba ako? Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi noon? Si Lola Jiang ay kakalabas lang sa peligro. Sa tingin ko wala ka ring ganang gawin ito. Magpahinga ka ng maaga. Magkita na lang tayo bukas. Alaynan. Gusin yan. Pwede bang huwag mo akong iwan? Gusin yan. Parang mas naging makasarili na ako. Sana hindi na muli bumalik ang iyong memorya. Huwag mo akong iwan kailanman.
Anong nangyari? Wala naman. Ayoko talagang makipaghiwalay. Pwede bang manatili ka ngayong gabi? CJ, Sinyan, ako. huwag kang mag-alala. Wala akong balak gawin ngayong gabi. Jinsei, anong oras ka ba nakauwi kahapon? Wala talaga akong maalala. Magandang umaga, Ate Jinsei. Magandang umaga, Ate Jinsei. Dahan-dahan lang. Tulog pa si Kuya Guninyo. Si Boss Go kagabi ay nanatili dito. Ang galing mo, Jinsei. Pagsikapan mong maaga ang pagbubuntis. Hindi naman ako ang makakapagdesisyon niyan. Para bang gusto mo ring magkaanak ng maaga, di ba? Wala akong sinabing ganoon. Jens, nababaliw ka na ba? Talaga namang nagustuhan mo ang ideyang ito. Ang ganda ng pilik mata mo. Parang pakpak ng paru-paro. Maganda rin ang ilong mo. Ang labi, masarap. Gusto mo pa bang tikman ulit? Maaga pa, kumain na tayo ng agahan. May pasok pa ako mamaya. Sasamahan kita. Nandito ka na pala, binibining Jin. Bakit hindi ka sinamahan ni Gusin Ian? Ginoong ho, trabahuhan na lang natin. Ano po ang opinyon tungkol sa disenyo ng exhibit hall? Parang may kulang. Ano ang kulang? Pwede kong ayusin. Kulang ang ngiti mo. Sa tingin ko walang hiya ka. Gusin Ian. Nagpa-park lang siya. Huyufan. Ano ba talaga ang gusto mo? Huwag mo nang sabihin. Nagkagusto ka kay Jinse. Alam ko kung sino ka talaga. Gusin Ian. Huwag mong sir on. Ang pangalan ko kay binibining Jin. Jinse, huwag kang maniwala sa kanya. Seryoso ako sa pag-ibig. Ginoong ho. Ako rin ay seryoso. Si Sinian ang mahal ko. Kahit peke man o totoo, hindi ko tatanggapin. Gusto kong marinig. Ulitin mo nga. Sinian. Gusinian. Sinian. Tumawag ng ambulansya. Rescue, si Sinian. Walang hiya ka. Sa lahat ng taon hindi na-hospital ang anak ko. Nang makasama ka lang ng 3 buwan, 2 beses na siyang na-hospital. Mamamatay ang anak ko dahil sa'yo. Pasensya na, aalagaan ko si Sinian. Hanggang siya ay gumaling ng lubos. Huwag kang magpakunwari. Lumayas ka. Hindi ako aalis. Dito ako para sa kanya. Ikaw ang may kasalanan kay Boss Go. Wala kang hiya. Mga tauhan. Palayasin ninyo siya. Pakiusap, gusto ko lang masigurong okay siya. Kapag nakita kong ligtas siya, aalis na ako agad. Patay na hindi bumibitaw ang babaeng ito. Hindi talaga may hila. Ma'am, mukhang desidido siyang mangkapit kay Boss. Baliin ninyo ang kamay niya. Tingnan natin kung gaano kitigas ang buto niya. Gustong umakyat sa pugad. Tingnan natin kung may kapalaran siya. Sige na. Tumigil kayo. Jinsei. Tita Go. Sobra na ang ginagawa ninyo. Yufan. Ang babaeng ito ang dahilan kung bakit nasaktan si Sinian. Sisigawan ko siya. Bakit mo pa siya pinagtatanggol? Tita, wala itong kinalaman kay Jinsei. Sumugod si Gusin Ian para iligtas si Jinsei. Kaya siya nasaktan. Kung gaganyanin mo siya, kapag nagising si Gusin Ian, paano mo sasabihin sa kanya? Masamang babae talaga siya. Sa madaling salita, huwag niyong galawin siya habang nandito ako. Jinsei. Tere sa tabi, doon tayo maghintay. Hindi ako aalis. Hihintayin kong magising siya. Huwag kang matakot, nandito ako. Hindi ka nila paaalisin. Pinapabayaan mo ang sarili mo. Pag nagising si Gusin Ian, masasaktan lang siya. Tere na. Alis na. Hindi ordinaryong babae si Jinsei. Nakapang-akit na ng CEO. Ngayon kay Wo Yufan naman. Hindi ba maganda ito? Ano pong ibig sabihin nyo, ma'am? Kung magiging sila ni Wo Yufan, makikilala ng anak ko ang tunay niyang ugali. Pero pababayaan kaya niya si CEO Go para kay Wo Yufan. HMPH. Gusto lang niyang makatikim ng mayaman, kahit sino basta mayaman. At saka pa, hindi naman pangit si Wo Yufan.
Walang hadlang sa pamilya Wu. Samantalang ako lagi siyang pinipigilan. Siyempre mas madaling pipiliin. Huwag kang gagalaw, lalagyan kita ng gamot. Yulven, salamat sa iyo. Ngunit si Sinian lang ang nasa puso. Alam ko. Hindi ako nagsasamantala sa sitwasyon. Talagang gusto kita. Pero hindi yun yung romansa. Anong ibig mong sabihin? Ang ate ko ay may anak na babae. Halos kapareho mo ng edad. Kasama na lang bigla siya sa aksidente. Kung buhay pa siya. Siguradong nasa edad mo na siya. Ah, ganun ba? Pag-uusapan, nung bata pa ang ate ko, parang kamukha mo siya noon. Dok, kamusta na ang anak ko? Matagumpay ang operasyon, basta't magising siya sa loob ng 24 na oras, magiging maayos na siya. Maraming salamat, Dok. Ngayon ay pwede ka nang kumalma. Noong naaksidente si Jigo, may blood clot na sumakal sa nerves niya. Ngayon lang nawala ang blood clot. Parang swerte na lang din. Ibig sabihin bumabalik na ang alaala niya. Kung walang aberya. Oo. Jinsei, anong nangyari sa'yo? HMP, kinabahan na siya. Dati walang koneksyon sila ni Jigo. Pero nung naaksidente siya at nawala ng memorya, sakto namang kamukha niya, ang unang nobya ni Jigo. Kaya akala ni Jigo, siya ang nobya niya. Paggising ng anak ko, mababakla siya sa pagkakilala. Namuntik siyang maloko mo. Kung may hiya ka pa, umalis ka na. At huwag ka nang magpakita sa kanya. Hindi ako aalis. Hihintayin ko siya rito hanggat hindi siya mismo ang magsabi sa akin. Hindi talaga ako aalis. Ikaw na babae, ang kapal ng mukha mo, sa ganitong pagkakataon. Hain ka pa umaayaw. Ako. Gising na si Boss Go. Jinsei, ano ba talaga ang nangyari? Tulad ng sinasabi nila, nawalan si Sinian ng ilang alaala. Itinuring niya akong kanyang nobya. Ah, ganun pala. Sa tingin mo'y napakababa ko? Hindi naman, naghahanap ka lang ng mas magandang buhay. Wala ka namang nasaktan. Hindi ito kasalanan mo. Huwag kang magpakonsensya. Pero ang lahat ng nakuha ko ngayon, hindi dapat sakit. Alam kong darating ang araw na ito. Hindi ko lang inakalang ganun kabilis. Kung magising si Sinian at sisihin niya ako, tatanggapin ko. Imposible yon. Gaano kanya kamahal? Walang makakaalam ng mas higit sa akin kahit hindi magbalik ang alaala niya. Ang lahat ng nangyari sa inyo, totoo lahat yon. Di ba gising na si Sinian? Sandaling nagkamalay si Boss Go. Mahina pa ang pangangatawan niya, kaya muling nakatulog. Ah, ganun ba? Oo nga pala, sino si Jinsei? Habang nakatulog si Boss Go, paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan niya. Doktor, hindi mo ba sinabing naalala na ni Sinian ang lahat? Sa teorya, ganoon nga ang nangyari. Ano ba talaga ang nangyayari? Baka hindi pa talaga naaalala ni Mr. Go ang lahat. May isa pang posibilidad. Naalala na niya ang lahat. Pero hindi pa rin niya maiwan yang masamang babaeng si Jinsei. Ano na ang gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala. May plano ako. Kumusta na po si Sinian, madam? May sinabi ba siya? Ayon sa kanya, ayaw kanyang makita. Paano nangyari ito? Ayoko maniwara. Gusto kong sabihin niya mismo sa akin. Ayaw ka talagang makita ni Mr. Go. Hindi mo ba naiintindihan? At saka, ayaw na nga niyang banggitin ang pangalan mo. Naiisip lang niya, yung panahong kasama kanyang babaeng tulad mo, nakakasama raw ng loob. Sinabi ko na sa'yo noon pa, hindi ka bagay para sa anak kong lalaki. Ikaw mismo ang nagpakababa. Tita Go, nagising na ba talaga si Gusing Ian? Magsisinungaling ba ang doktor? Tama na, umalis na kayong dalawa. Huwag kayong sumagabal dito. Naiintindihan ko na, aalis na ako ngayon din. Jinsei, hatid na kita pa uwi. Tara na. Jinsei, huwag kang masyadong malungkot. Yamang si Gusing Ian ay ganoon, hindi siya karapat-dapat sa luha mo. Huwag mo siyang husgahan ng ganyan. Ang mga araw na kasama ko siya, pagnanakaw lang pala ang lahat. Napakabuti niya. Ako ang hindi karapat-dapat. Mula pagkabata, si Lola Jay. At siya ang pinakamabait sa akin. Jinsei, nasaan ang mga magulang mo? Wala akong magulang. Lumaki ako sa ampunan. Kailangan ko nang bumaba. Salamat sa tulong mo ngayon, Ginoo. Isang araw, isasagot ko ang pagkain. Anak ampunan pala. Katulad ng edad ng anak ng ate ko. Kamukha pa ni ate. Hindi naman siguro ganoon. Pero subukan na rin natin. Ano pang hinihintay? Kilos, kahak pa ng manok sa cellphone. Yuan, nasaan sina Dami at Xiaomi? Natutulog pa sila. Gisingin na natin sila. Ayusin ang gamit. Lilipat na tayo. Sige, sige na. Sandali lang ha.
Anong nangyayari? Okay naman tayo dito. Bakit lilipat pa? Kasi, ayaw na sa akin ni Gusinian. Hindi na tama na manatili tayo sa kanyang lugar. Paano nangyari? Siya. Bumalik na ang memorya niya. Alam na niyang niloko ko siya. Sa madaling salita, tapos na ang lahat. Mali pala ang tingin ko kay Gusin Ian. Nagkatuluyan na kayo, hindi siya pwedeng magbaliktad. Tama na, Yuan. Lilipat na tayo. Pagkatapos, ililipat natin si Lola Jaya. Nako, di ko inakalang ganito ang mangyayari. Sa huli, dito pa rin tayo babalik. Ngayon, ang gamot ni Lola Jang, naging malaking problema na naman. Alam ko. Kaya bukas mag-food delivery tayo. Anong ibig mong sabihin? Magre-resign ka ba? Hindi pwede. Sa Go Corporation, mas malaki ang sahod kaysa deliver. Sa tingin mo si Gusinian, papaalalahanin pa ba ako? Hintayin mong siya mismo magtanggol sa'yo. Kahit papaano, may kita ka pa rin. Tama ka. Tara na. Alis na tayo. Jins, Kahit sa panaginip, siya pa rin. Parang inaano ka na. Shuyaw. Humanap ka ng paraan. Paalisin si Jinsei sa Jiangcheng. Siguraduhin hindi na siya makakatapak pa dito kailanman. Kapag nagawa mo ito, papakasalan ka ni Sin Ian. Mrs. Go, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Sin Ian, nagising ka rin. Kamusta pakiramdam mo? okay na ako. Nasaan si Jins? Bakit wala siya dito? Sino ba nakakaalam? Siguro akala niya hindi ka nagigising. Naghanap na ng kapalit mo. Ma, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi siya ganung klaseng tao. Nasaan cellphone ko? Tatawagan ko siya. Paumanhin, hindi maabot ang tinatawagan ni. Bakit walang sumasagot? Baka naman binlock ka na niya. Buti na lang napaaga ako. Binago ko ang isang numero ni Jinsei. Impossible. Senien. Bumalik na ang memorya mo. Dapat alam mo na. Si Jinsei na ito, hindi talaga nobyo mo. Isang pekeng babae, sumamantala sa sitwasyon. Hindi ganyan si Jins eh. Pupuntahan ko siya. Huwag kang pupunta. Hindi pa gumagaling ang sugat. Kahapon, si Jinsei mismo ang nagdala sa'yo rito. Kung may puso siya, dadalawin ka ng kusa. Ma, nasugatan ako. Hindi pwedeng hindi ako dalawin ni Jins. May ginawa ka ba sa kanya? Senien. Paano mo nagawang sir-an ang nanay mo? Ha, gising na po kayo, Presidente. Alam mo ba kung nasaan si Jins? Pumasok siya sa trabaho ngayon. Tingnan mo, kung talagang may ginawa ako sa babae, paano siya nakapasok ng maayos? Ang babaeng ito, walang puso talaga. Pupunta ako ng opisina para hanapin siya. Nababaliw ka ba? Hindi ka pa gumagaling. Halos gumaling na ako. Tulungan mo akong pigilan ang nanay ko, Assistant Chen. Sige. Go Senien, bumalik ka dito. Jinsei, ang kapal talaga ng mukha mo. Hanggang ngayon, hindi ka pa nagre-resign, pero okay lang. Tatanggalin ka rin ng kumpanya. Hindi mo ako boss. Bakit mo ako tatanggalin? HMPH. Jinsei, hindi mo pa ba naiintindihan? Ito ang utos ni President. Kung talagang utos ni President Gu ito, dapat si Assistant Chen ang magsabi. Hindi ikaw, Suyaw. Hindi ka na sekretary ni President. Nadala lang siya sa paninirang puri mo noon, kaya ako nilaipat sa ibang departamento. Ngayon alam na niyang totoo kang traidor. Ako na ang official secretary ulit. Hindi ako naniniwala. Totoo ba to? Sabihin nyo. Kakapirma lang ng official me. Si Suyaw na ang head secretary. Naalala ko. May isa pa akong sasabihin. Ang proposal mo ay may plagiarism. Blacklisted ka na sa lahat ng kumpanya sa buong Jiangcheng. Wala ka ng pwesto dito. Umalis ka na. Utos din ito ni Gusinian. Siyempre, sabi mismo ni President, ayaw na niyang makita pa ang mukha mo. Kaya, dalhin mo na yung mga squammy mong kaibigan. Liyes kayo sa Jiangcheng. Gusinian, ganun na ba talaga ang galit mo sa akin? Ayaw mo pang umalis. Ipapa-security na kita. Gusinian, hindi ko inakalang pati ang tangi. Pangarap ko ay aagawin. Ikaw ang dahilan kung bakit. Nag-design ako noon pa man. Kung gusto mong bawiin, wala na akong magagawa. Huwag kang magpa-security. Aalis ako pagkatapos kong mag-impake.
Ginoong Go, bakit po kayo nailabas ng ospital? Nagawa ko na po ang lahat ng utos ni... Jinse, kumusta ka na? Gusin yan. Paumanhin, huli na po akong dumating. Buti na lang, butit walang nasaktan. Gusinian, ikaw. Akala ko galit ka na sa akin. May sinabi ba sa'yo ang nanay ko? Huwag kang umiyak. Mahal na mahal kita. Paano kita maisusukla? Paano kita magagalitan? Hindi, alam ko na ang lahat. Ang totoo, yung taong mahal mo, hindi naman talaga ako. Ako pala ikapalit lang. Bakit mo nasabi yan? Hindi ba't sabi ng doktor, nawala na ba ang blood clot sa utak mo? Hindi ka pa ba nakakabalik ng alaala? Bumalik na ang alaala ko. Naalala ko na ang lahat. Kaya dapat alam mo na, hindi ako yung taong mahal mo. Nagkataon lang na magkamukha ka. Ipinaiwan ba ng nanay ko ang sketchbook ko? Siya yung unang minahal mo, di ba? Sobrang mahal mo siya noon. Tama ka. Siya ang unang minahal ko. At mahal na mahal. Gusin yan. Puntahan mo na siya. Sana. Makasama mo ang taong tunay na minamahal mo. Eh ikaw, ano nang mangyayari sa'yo? Ako ay isang magnanakaw ng kaligayahan ng iba. Kahit ilang buwan lang kitang naging akin. Sobrang sapat na iyon para sa akin. Pero hindi ako nasisiyahan. Ikaw. Ano nang ibig mong sabihin? Tang mo. Ikaw ang nasa mga sketch na yon. Ano nang sinabi mo? Matagal na kitang hinahanap. Hindi ko lang inakalang ganitong paraan tayo magkikita. Gusinian, hindi ko maintindihan. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Hindi tayo nagkakilala noon. Matagal na akong nakapansin sa'yo. Noong panahong pumapasok ka sa likurang pinto at nag-aaral ng tahimik. Sa panahong yon, ikinukulat ako ang hitsura mo. Paano mo nalaman iyon? Noon, si Lola Jiang ay nagbubote sa Jengda. Sumasama ako sa kanya para makapasok. Pero, di ba't galing ka sa Deki? Nag-aral muna ako ng art sa Jiangda bago nag-abroad. Ah, ganun pala. Pero wala akong maalala sa'yo. Kasi noon nakatingin ka lang sa klase. Nahihiya kang istorbohin ka. Nang maglakas loob akong hanapin ka, nawala ka na pala. Kaya, simulat sa pool, ikaw pa rin ang minamahal ko. Tama ang sinabi ko. Ang alaala ay mawawala. Pero hindi ang pagmamahal. Naniniwala ka na ba ngayon? Gusinian, hindi pa rin ako makapaniwala. Niloloko mo ba ako? O baka naman, ito'y paraan mong paghigantihan ako. Hindi kita niloloko. Pero, ang magandang bagay na ito, paano ito nangyari sa akin? Bakit hindi? Mabait ka, masipag at matatag. Taglay mo ang lahat ng magagandang katangian sa mundo. Normal lang na mahal kita. Wala naman akong ganoon kaganda. Dahil sa pera mo lamang ako. Kaya, nagpanggap na girlfriend. Ako ang gustong maging girlfriend kita. Pumayag ka naman. Walang pagpapanggap. Hoy, Presidente, ipinahatid ko na si Mrs. pauwi sa Go family. Pero galit pa rin siya. Mas mabuti bumalik kayo agad. alam ko na. Galing ka ba sa ospital? Pinayagan ka na bang umuwi? Pakita mo nga ang sugat mo. Okay lang, gumaling na ako. Kailangan ko lang umuwi muna, para aliwin ang nanay ko. Sasama ako sa'yo. Ako na lang ang pupunta. Kapag nakita ka ng nanay ko, baka masakit na naman ang sasabihin. Huwag na nating pasamain pa. Kahit ganon, sasama pa rin ako. Nanay mo pa rin siya. Kailangan ko siyang kausapin. CJ, Ginoong Go, si Mrs. ang nagutos sa akin. huwag ka nang magpaliwana. Ayaw kong makinig. At simula ngayon, ikaw ay tinanggal na. Ayaw na kitang makita pa. Ginoong Go. At isa pa. Mag-sorry ka kay Jinse. Bakit? Tama na sinyan. Wala akong pake sa kanyang pagsusori. Mag-sorry ka kay Jinse. O putulin ko ang lahat ng deal sa Xu family. Paumanhin Miss Jean. Lakasan mo. Paumanhin Miss Jean. Patawarin mo ako. Nasiyahan ka na. Umuwi na tayo. Jinsei. Anong kayabangan yan? Nandito si Madam Go. Hindi niya papayagang makapasok pa dito. Ginoong Go. Sa huli iiwan ka rin niya. Bakit mo dinala itong babae? Paalisin mo na siya. Ma, huwag mo siyang sasabihan ng ganyan. Sinasabi ko sa'yo ngayon. Si Jinse ang mahal ko. Pakakasalan ko siya. Sini yan. Nababaliw ka na.
Isa lang siyang mapanlinlang na gold digger. Ma, masyado kang may kinikilingan kay Jinse. Hindi siya ganyan. Si Lola Jayang ang nag-ampon sa akin. Noong nakaraan siya ay nagkasakit. Kailangan ng pera. Kaya napilitan ako pumasok sa high society. Humahanap ng mayamang mapapangasawa. Madam, ako ay makakapagpatunay. Noon pa man ay binigyan na ni Ginoong Go ng black card si Miss Jean. Ngunit, ang pinakamalaking gastos niya ay para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Bukod doon, wala na siyang ibang gastos. Sino ang nakakaalam kung nagkukunwari lang siya? Sinian, masyado ka pang bata para dito. Nay, hindi naman siya. Matagal ko na siyang gusto noon pa man. Yung iginuhit kong drawing na nakita mo, siya ang nasa drawing na yon. Ano? Noong nangangalakal pa siya kasama ng ampunan niya, nakikipagsiksikan pa sa mga klase. Doon ko siya unang nahumaling. Inay, dapat pagtiwalaan mo ang pagpili ko. Kahit may maganda siyang katangian, hindi ibig sabihin na pakakasalan mo siya. Sinian, huwag mong kalimutan, may kasunduan ka sa kasal. Kasunduan sa kasal. Walang katotohanan yan. Inay, yung apo ng mga huwag, 20 taon nang nawawala, ginagamit niyo pa yung kasunduang niya, hindi ba kayo nahiya? Ikaw. Hoy. Ano ang sinabi mo? Nahanap na si Sige. Pag nailabas mo na si Yi, magkikita ang dalawang pamilya. Sinian, narinig mo ba? Bumalik na ang nobyo mo. Huwag kang magsalita ng kung ano, hindi ko kinikilala ang kasunduang ito. Sa pamilya Wo, maliban kay Wo Yufan, si Yi na lang ang natitirang tagapagmana. Makukuha niya ang kalahati ng ari-arian. Tanga lang ang magpapalagpas nito. Kulang ba tayo sa pera, inay? Sino ang ayaw sa mas maraming yaman? Sa palagay ko, binibihag ka ng babaeng ito. Tama, Jine. Ihahatid muna kita pauwi. CJ. Gusin yan. Sa palagay ko, baka hindi ako tanggapin ng nanay mo magpakailanman. Anong ikinakabahala mo? Tanggap man siya o hindi, ikakasal pa rin tayo. Pero, Nanay ko siya, syempre nais kong mabiyayaan tayo ng basbas niya. Pero hindi niya mapipigil ang desisyon ko. alam ko. Pero ayaw kong sumuko. Huwag pilitin. Matigas talaga ang ulo niya. Baba na tayo. Kamukhang kamukha. Yi. Sa wakas nakita rin kita, Yi. Tito Hu, ikaw, anong ginagawa ninyo? Gusin Ian. Jinsei, ang matagal namin hinahanap na apo ng pamilya. Jinsei, ako pala ang bunso mong tiyuhin. Ito naman, ang lolo mo. Tiyuhin, lolo. Yi. Ako ang may kasalanan. Noong araw, nang ipagkatiwala ka ng nanay mong naghihingalo sa akin. Pinapanta ko ang mga tauhan para sunduin ka. Nagkaroon ng aksidente sa daan. Kaya tayo nagkahiwalay ng matagal. Sa mahabang panahon. Buti na lang. Buhay ka pa rin. Sa loob ng maraming taon. Hindi kami tumigil sa paghahanap sa'yo. Noong una kitang makita, parang kilalang kilala na kita. Nang malaman kong ulila ka rin pala, sinubukan kong magpa-DNA test, gamit ang buhok mo, para sa DNA pagsusuri. Tama. Nagpositibo ang DNA test. Ikaw ang tunay na apo ng pamilya. Napatunayan ang relasyon bilang mag-ina. Kaya kayo talaga ang pamilya ko. Gusin yan. Hindi ba to panaginip lang? Ikaw pala ang aking babaeng mapapangasawa. Yi. Dito ka tumira sa ganitong lugar all these years? Naghihirap ka talaga. Bakit hindi ka nalang lumipat sa Wo family ngayon? Sa tingin mo dapat ako lumipat. Siyempre. Alam kong hindi mo pa sila gaanong kilala. Pero pwedeng mapalago ang samahan. Nais ko rin na maging tunay na sandigan mo ang Hu family. Ang pagkasabi ni Sin Ian ng ganito, nagpapatunay ng tapat niyang pagmamalasakit kay Yi. Pero bago to, Hu Yufan, may itatanong pa ako sa'yo. Ano ba talaga ang intensyon mo kay Jinshi? Sa puso mo? Mali ang pagkakaintindi niyo. Si Madam Bo ang nagutos na palayasin kayong dalawa. Kaya ko nilapitan si Yi. Ang turing ko kay Yi ay parang kapatid lang talaga. Ano? Si Madam Go ang may pakana?
Noon akala ni Madam Gu ay ulila ako, kaya pinaghiwalay kami ni Sinian. Hindi pwede to. Tatawagan ko na siya ngayon din. Para sabihin, ikaw, ang tunay na apo ng Wu family. Tingnan natin kung maglakas loob pa siyang hadlangan kayo. Yuhin Ho, wag muna tayong tumawa. Ang nanay ko kasi, ay matigas ang ulo at mapagmalaki. Sakto itong pagkakataon, para mabago ang ugali niya. HM, Halika. Kumusta? Parang panaginip lang ang lahat. Sino ang aakalain na tunay na mayaman ka pala? Araw-araw kong pangarap, pagyamanin mo ako kapag mayaman ka na. Ngayon natupad na talaga. Ate Jinsei. Dito na tayo titira mula ngayon, hindi na tayo lilipat? Binigay na ng lolo ko ang bahay na ito. Sa pangalan, tirahan nyo ng walang alala, walang magpapalaya sa inyo. Oo nga pala. Sabi mo may kasunduan kayo ni Gusin Ian. Kailan ba ang kasal nyo? Ako ang magiging abay mo. Si Dami at Xiaomi ang flower girl. Alaynan. Hindi pa ako tanggap ng nanay ni Gusinian. Hindi naman siguro. Anak ka na ng pamilya Wu. Kasi, hindi pa niya alam na ako ang heres. Anak, ibinabalik na ng pamilya Wu si Yi. Nag-usap na kami ni Mr. Wu. Magkikita-kita mamayang tanghali. Inay, Kung hindi ka pupunta, magpapakamatay ako. CJ, kain lang naman yon. Pupunta na ako. Mabuti naman. Sigurado ako, magugustuhan mo si Yi. Maganda at mabait si Yi. Si Jinsei naman, hindi karapat dapat ika-compare sa kanya. Nanay, di mo pa nga nakikilala. Nagpapadala ka lang sa apelyido, sigurado ka na agad. Tama bang sabihin mo yan? Pag nakita mo na, maiintindihan mo na ako. CJ, lumabas na tayo ngayon di. Tara na. Nanay, sandali lang, may tatawag ako. Pasok ka muna. Sige. Halo, CJ, ikaw si Yi, no? Tita Gu. Jinsei. Bakit ka nandito? Tita Gu, ako. Ngayon ang pamumukha ni Sin Ian at ng anak na babae ng pamilya Wu. Anong pakialam mo rito? Alam ko na, hindi ka pa rin sumusuko. Kaya pala nagsusunod ka. Gusto mong sirain ang kasunduan ni na Sin Ian at ng Wu, no? Hindi po, tita. Ako. Kawawa si Sin Ian sa'yo. Napakasamang swerte niya. Sabihin ko sa'yo, sina Sin Ian at Wu lang ang magkatugma. Kung jijilitin mo ang kasunduan nila, hindi kita patatawarin. Madam Gu, hindi ko po sinisira ang kasunduan nila. Nandito ako dahil. Wala akong pakialam kung bakit ka nandito. May masamang balak ka talaga. Bago pa dumating ang Wu, umalis ka na. Hindi mo ba naisip na ako mismo ang huon na tinutukoy mo? Gusto mong umatras sa ganitong paraan, panaginip lang yan. Hindi ako magpapalinlang sa'yo, lumayas ka. Habang buhay ako, hindi ka makakapasok sa angkan namin. Lumabas ka. Tumigil ka. Jinsei, okay ka lang ba? Ginang Go. Ano ang ibig mong sabihin? Wu family head, huwag po kayong magalit. Ako na mismo ang magpapalaya sa babaeng ito. Mukhang gusto mong kanselahin ang kasunduan. Dapat sinabi mo ng maaga. Si Yi naman, ay hindi nangangailangan ng anak mo. Wu family head. Sino nagsabing kanselahin ko ang kasunduan? Narinig ko sa may pintuan. Sinabi mo kay Yi na habang nandito ka, hindi siya makakapasok sa Go family. At ayaw din namin dito. Ano po ang masasabi nyo? Siya mismo si Yi. Tama. Si Jinsei ang matagumpay naming natagpuan apo ng Wu family. Kung ayaw ng Go family kay Yi, kanselahin na natin ang kasunduan. Huwag kayong mag-alala Ginang Gu. Hindi ko naguguluhin si Sinian. Lolo, tito, umalis na tayo. Pagtatalo lang ito. Lahat ay hindi pagkakaintindihan. Hindi ko akalaing ikaw pala si Yi. Nagbago lang ako ng estado Gin, hindi ng pagkatao. Huwag niyo akong tanggapin ng pili. Pakisabi kay Sinian. Wala kaming swerte sa isa't isa. Yi. Anong nangyari? Hindi pa dumating ang Ho family. Tatawagan ko sila. Umalis na. Lahat sila ay umalis. Anak. Nakakagawa yata ako ng problema. Ano talaga ang nangyari? Hindi ko inakala, si Jinsei pala ang mismong si Yi. Pinauwi ko pa siya. Narinig ito ng Panginoong Wu. Kaya pala. Hindi mo ba alam na si Jinsei ay ang anak na babae ng Angkan Ho, kaya marami akong nasabi sa kanya.
Hindi mo ba sinabi noon na hindi karapat-dapat si Jins kay Miss Ho? Eh ngayon? Anak ko, huwag mo na akong pagtawanan. Aminin ko na nagkamali ako. Tingnan mo. Ano na ang gagawin natin ngayon? Mahal na mahal ka ni Jinsei. Tiyak, ayaw niyang i-cancel ang kasunduan. Anong magagawa ng ayaw niya? Narinig na ng Panginoong Ho. Matagal niyang hinanap ang apo niya, na hiniyain ng ganito. Matitiis niya ba yon? Magpakumbaba na lang ako at humingi ng tawad. Inay, seryoso ka ba dyan? Ano pa ba? Kung hindi matuloy ang kasal, galit na galit ka sa akin. Tara na. Pumunta na tayo sa tahanan ng WoW. Tara. Panginoong WoW. Tio Ho, Narito na sila. Maupo kayo. Panginoong WoW. Jinsei. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ako ay naging mapanghusga. Hindi ko siya nakilala. Pero, si Sin Ian ay walang kasalanan. Maganda ang relasyon nila ni Jinsei. Huwag nawa silang mapaghiwalay dahil sa akin. Opo, Tio Ho. Tunay ang pagmamahalan namin ni Jinse. Patawarin niyo na po si Inay. Binibining Go. Kung gusto mong patawad, pwede. Pero may mga kondisyon ako. Ano po yun? Mula ngayon, ano man ang mangyari sa mag-asawa, huwag kang makikialam. Hayaan silang magayos ng problema. Sang-ayon ako. Pagkatapos ng kasal, magkahiwalay kayong titira. Maliban kung anyayahan ka ni Jinshi. Kung hindi, huwag mong gambalin ng pamilya nila. Payag din ako dito. Isa pa, kailan kayo magkakaanak? Ilan ang magiging anak? Kaninong apelyido ang gagamitin? Paano aalagaan ang mga bata? Hayaan nating sila ang magdesisyon. Walang pakialaman. Ito. Kung nahihirapan si Tiago, pwede namang kanselahin. Sumasang-ayon ako. Lahat ay tatanggapin ko. Gumawa tayo ng kasulatan. Kailangan pa ng kontrata. Sa tingin ko'y hindi na kailangan. Kailangan talaga. Ito lang ang paraan upang ipakita ang sinseridad ng pamilya Gyu. Tama ba, De Inay? Gumawa ng kontrata. Sige, gawin na natin. Napirmahan na. Ingatan mo ito. Salamat, Lolo. Ginang Go. Sin Ian. Ngayon pag-usapan natin ang kasal. Tio Ho, kausapin niyo na lang si Inay tungkol dito. Mamasyal muna kami ni Jinshe. Sige, sige. Sinyan, masama bang niloloko natin si Inay? Tama ba ito? Kilala ko ang nanay ko. Kung hindi natin siya kokontrolin sa pamamagitan ng kahinaan niya, kahit mayaman ang pamilya mo, hahanapan ka niya ng mali. Kaya ingatan mo ang kontrata. Gusin yan. Salamat, Ingot ka. Lola Jaya. May magandang balita ako. Bukas na ang kasal namin. Sana magising ka. Para makiisa sa kasal ko. Lola Jiang. Salamat po. Sa pag-ampon kay Jinse. Nakatitiyak akong mamahalin ko siya habang buhay. Titiyakin kong matamis ang kanya. Walang pay. Nagising si Lola Jaya. Doktor. Nay, sa Opo. Lolo. Sapo. Sige. Lola. Sapo. Opo. Jins. Lahat na meron ako simula pagkabata. Ngunit walang saysay ang buhay ko.
hanggang sa nakilala kita. Ikaw ang nagbigay ng saysay sa buhay ko. Ikaw ang nagmulat sa akin upang mahalin ang buhay. Nais kong sabay tayong magsimula ng bagong yugto. Gusin yan. Mahigit 20 taon. Marami akong hirap na dinanas. Ngunit, kung ang paghihirap na ito ay para makilala kita, sa tingin ko, worth it ang lahat. Halik! 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 Halik, halik. Halikan.